Ang isang ina ay nararapat na naglilinis ng bahay. Malamig na sinabi ng manugang, habang suot ang kaniyang designer na salamin sa mata. Nasanay na kayo sa paglilinis ng mga resort, kaya hindi na ninyo kailangang pumunta. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng pinto sa harapan. Habang nanginginig ang aking kamay, kinuha ko ang aking cellphone at tumawag. GM Roberto, ipawalang bisa mo ang lahat ng booking sa resort. Magandang araw. Ako si Mila, a 60 taong gulang, nanirahan sa El Nido, Palawan ng 40 taon at kamakailan lang ay lumipat sa BGC, Taguig sa Maynila. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang hindi kapani-paniwala at nakagagantimpala na karanasan na mismong ako ang nagdaan. 40 taon na ang lumipas. Noong ako ay 29 taong gulang, sinimulan namin ng aking asawa ang isang maliit na pension house sa baybayin ng El Nido, Palawan. Sa pension house na pinangalan ng Pangaserahan ni Mila, kami mismo ang naglinis, nagluto, at tumanggap sa aming mga bisita. Ito ay isang panahon ng hirap, subalit punong-puno ng kaligayahan. Habang isinilang at pinalaki namin ang aming anak na si Carlo, hindi kami huminto sa pagtatrabaho. Gumigising kami ng alas 5 ng umaga upang maglinis ng mga silid, maghanda ng agahan para sa mga bisita at sumagot sa mga tawag para sa booking hanggang hating gabi. Iyon lang ang nakita ni Carlo sa amin. Nakita lang niya ang kaniyang mama at papa na naglilinis at naghuhugas sa pension house sa loob ng 20 taon. Tila nagsawa si Carlo sa simpleng pamumuhay sa probinsiya ng Palawan. Simula pa noong high school, palagi niyang sinasabi, "Ma, gusto kong tumira sa Maynila, kaya lalo kaming nagsikap upang makaipon ng pera para makapag-aral ang aming anak sa kolehiyo sa Maynila." Sa kabutihang palad, mahusay si Carlo sa pag-aaral. At pagdating ng 20 taong gulang, nakapasa siya sa kursong arkitektura sa isang universidad sa Maynila. Nang umalis ang aking anak sa Palawan at nagtungo sa Maynila, lumuha ako. Subalit hindi lang ito kalungkutan. Ito na ang oras upang simulan namin ng aking asawa ang pangarap na matagal na naming pinaghandaan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung bakit ako nagtungo sa Maynila 3 buwan na ang nakalipas at kung paano ako trinato ng aking manugang. Nagkaroon ng mga pangyayari na talagang hindi kapani-paniwala. Nang umalis si Carlo patungong Maynila, gumawa kami ng malaking desisyon ng aking asawa. Pinagsama namin ang lahat ng naipong pera mula sa pagpapatakbo ng pension house at ang mga lupain na unti-unti naming binibili sa paligid upang simulan ang isang malaking proyekto. Iyon ay ang pagtatayo ng isang malaking resort sa mismong kinatatayuan ng Pangaserahan ni Mila. Kami ng aking asawa ay walang tigil na tiningnan ang mga blueprint, nakipagkita sa mga bangko at investor at isinagawa ang konstruksyon sa loob ng 5 taon. Noong 2004, binuksan ang Perlas ng Karagatan Resort, ang resort na nakatayo ng matayog sa baybayin ng El Nido, Palawan ay mabilis na kumalat sa social media at sa bibig ng mga tao. Hindi namin ito sinabi kay Carlo. Bakit? Gusto kong mabuhay ang aking anak sa mundo gamit ang sarili niyang lakas at kakayahan. Ayoko siyang maging isang taong umaasa sa yaman ng kaniyang mga magulang at kami ng aking asawa ay gusto lang na tamasahin ng tahimik at mapagkumbaba ang tagumpay na aming nakamit. Pagkatapos ng 10 taon, binuksan namin ang pangalawang branch, ang Perlas ng Karagatan Resort sa Boracay. Matagumpay na pinatakbo ang 2 resort at ipinasa namin ang mga operasyon sa mga dalubhasa sa pamamahala at nagretiro kami bilang mga honorary president. Ganoon nagpatuloy ang mapayapang araw. Subalit 5 taon na ang nakalipas, dumating ang isang malaking trahedya sa aking buhay. Biglang pumanaw ang aking asawa dahil sa matinding atake sa puso, acute myocardial infarction. Nagising siya, uminom ng kape, at biglang napahawak sa dibdib at bumagsak. Tumawag kami ng ambulansiya, subalit huli na. Ang aking partner sa buhay na nakasama ko sa loob ng 40 taon ay nawala sa isang iglap. Pagkatapos ng libing, naiwan akong walang kasama sa bahay namin sa Palawan. Napakalawak ng bahay at napakatahimik, at bawat gabi, hindi ako makatulog dahil sa labis na alaala ng aking asawa. Si Carlo ay abala sa Maynila bilang site manager sa isang construction company. Minsan siyang tumatawag, subalit ang sinasabi lang, "Ma, kamusta ka? Pasensya na, hindi ako makadalaw ng madalas."
Abala ako. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa aking anak. Natural lang na abala ang isang bata sa trabaho. Subalit nalulumbay ako. Talagang nalulumbay ako. Bawat gabi, nanonood ako ng TV, ng solo sa malaking bahay at umiiyak. Isang araw, bigla akong nakaisip, sa halip na mamuhay ng solo at malungkot dito, paano kaya kung magtungo ako sa Maynila at manirahan malapit sa aking anak? Gusto kong madalas makita ang mukha ng aking manugang, kumain kasama ang aking anak, at maramdaman ang init ng pamilya. 67 taong gulang na ako. Gaano na lang ba ang natitira sa buhay ko? Anong saysay ng maraming pera kung hindi ko naman kasama ang aking pamilya? Kaya tumawag ako 3 buwan na ang nakalipas. Carlo, maari bang pumunta si Mama sa Maynila at manatili muna sa inyo? Sandaling nagdalawang isip ang aking anak at pagkatapos ay sumagot. Oo naman, Ma. Halika na po. Sasabihin ko rin kay Sofia. Nakita ko si Sofia, ang aking manugang, noong ikinasal sila ni Carlo. Mula sa malayo, mukha siyang maganda at maayos. Siya ay isang sopistikadong babae na lumaki sa Maynila. Nabalitaan ko na ang kaniyang ama ay isang VP sa isang malaking korporasyon at pinalaki siyang mayaman bilang nag-iisang anak. Sa buong kasal sa Palawan, palaging nakangiti si Sofia at bumati ng maayos. Mama, sana maging maayos tayo. Gusto ko po kayong makita ng madalas. Naniwala ako sa mga salita niyang iyon. Subalit pagkatapos ng kasal, 2 beses ko lang nakita ang aking manugang at iyon ay noong Pasko at Bagong Taon. At iyon pa ay bumababa lang si Carlo ng solo sa Palawan. Ma, masama ang pakiramdam ni Sofia kaya hindi siya nakababa. Ma, may lakad si Sofia, sa susunod na lang po kami magkasama. Palagi siyang may ganoong dahilan, subalit sinubukan kong umintindi. Inisip ko na abala rin ang aking manugang at baka mabigat para sa kaniya ang bumaba sa Palawan. 3 buwan na ang nakalipas. Nag-impake ako ng damit sa isang carry-on na maleta at umalis sa Palawan. Sumakay ako sa eroplano at dumating sa Naiya. Sinalubong ako ng aking anak sa airport. Ma, dumating na po kayo? Oo, Carlo. Nandito na si Mama. Sa pagtingin sa mukha ng aking anak, parang gusto kong umiyak. Si Carlo, na nakita ko ng malapitan pagkatapos ng 5 taon, ay mukhang pagod na pagod. Ma, sakay na po. Uwi na tayo. Sumakay ako sa kotse na minamaneho ni Carlo at tumungo sa kondo nila sa BGC Taguig. Ito ay isang bagong kondominium na may tanawin ng city skyline. Ito po ang bahay namin, Ma. Renta lang, pero okay na po, di ba? Oo naman, ayos na. Kahit saan ka nakatira, okay kay Mama. Pagdating namin sa tapat ng bahay, bumukas ang pinto at lumabas si Sofia. Mama, nandito na po pala kayo? Ngumiti ang aking manugang. Subalit ang kaniyang mga mata ay hindi nakangiti. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng kakaibang aura. Sofia, matagal-tagal na. Kamusta ka? Opo, Mama. Pasok na po kayo. Pumasok ako sa loob. Maayos at malinis ang sala at may mga mamahaling muebles. Ito po ang silid niyo, Mama. Ang silid na itinuro ni Sofia ay parang isang maliit na bodega. Malawak at maliwanag ang ibang silid. Subalit ang silid ko lang ang masikip at madilim. Subalit wala akong sinabi. Nakikitira lang ako sa bahay ng aking anak, kaya ano ang sasabihin ko? Nang gabing iyon, inayos ko ng mabilis ang aking gamit at lumabas sa sala. Nakaupo si Sofia sa sofa at nag-cellphone. Sofia, tutulungan ba kitang maghanda ng hapunan? Tumingala ang aking manugang at tumingin sa akin. Ay, Mama, delivery po ang kinakain namin. Hindi po kami nagluluto. Ganoon ba? Kung ganoon, lulutuan ko na lang kayo? Siguradong gusto ring kumain ni Carlo ng lutong pagkain ni Mama. May kakaibang pagbabago sa ekspresyon ni Sofia. Mama, system kitchen po ang aming kusina. Bawal po itong pakialaman. Mag-deliver na lang po tayo. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi ako tinatanggap ng aking manugang. Subalit dahil unang araw pa lang, pinayapa ko ang sarili ko na natural lang ang pagiging mailap. Magiging maayos din ito pagdating ng panahon. Ganoon nagsimula ang aking buhay sa Maynila. Subalit ng gabing iyon, narinig ko ang ingay mula sa silid. Boses iyon ng aking manugang. Han, bakit biglang pumunta si Mama? Sabi ko, ayoko, di ba? Narinig ko ang mahinang boses ni Carlo.
Sofia, nalulungkot si Mama. Kaya intindihin mo na lang, Hon. Nalulungkot? Kung nalulungkot siya, di sana doon siya sa Palawan kasama ang mga kaibigan niya. Bakit pa siya umakyat dito? Sofia, mama ko siya. Intindihin mo na lang. Hay nako, talagang nakakainis ang makasama ang isang biyenan na galing sa pagiging tagalinis. Nang marinig ko iyon, biglang bumagsak ang dibdib ko. Narinig ko ang tunay na nilalaman ng puso ng aking manugang. Kinaumagahan, maaga akong nagising dahil sanay akong gumising ng alas 5 ng umaga sa buong buhay ko. Dahan-dahan akong lumabas sa silid at pumunta sa sala. Mukhang umalis na si Carlo, patungo sa site niya at hindi ko siya nakita. At tulog pa si Sofia. Sige na, magkakape na lang ako. Nagpunta ako sa kusina at sinubukan magtimpla ng kape nang biglang bumukas ang pinto at lumabas si Sofia. Gusot ang buhok at nakapajama lang. Mama, ano ang ginagawa niyo? Ay, Sofia, magkakape lang sana ako. Tinaasan ako ng kilay ni Sofia at tiningnan. Mama, mahal po ang coffee machine namin. Masisira po iyan kapag pinakialaman niyo. Ay, ganoon ba? Pasensiya na. Kung ganoon, tubig na lang po. Sa water dispenser na lang po kayo kumuha ng tubig. Pero, Mama, masyado po kayong maaga gumising. Nagigising po ako. Sana po ay tumahimik kayo. Pagkasabi niyon, bumalik si Sofia sa silid. Kumuha ako ng tubig sa dispenser at tiningnan ang labas ng bintana. Tiyaga, Mila, huwag mong sirain ang araw mo sa unang araw pa lang. Lumipas ang ilang araw. Ang kilos ni Sofia ay lalong lumalamig. Kapag nasa sala ako, pumapasok siya sa silid at kapag nanonood ako ng TV, nagpapalit siya ng channel. At kapag kinakausap ko siya, maikli lang ang sagot niya. Isang hapon, pumasok si Sofia sa bahay, may dalang mga shopping bag ng designer na brand. Mama, nandyan po pala kayo? Oo, Sofia, nag-shopping ka ha? Opo, galing po ako sa mall. Ibinagsak lang ni Sofia ang mga shopping bag sa sofa at tiningnan ako. Mama, nagtrabaho po kayo bilang tagalinis sa resort, di ba? Oo, ganoon nga. Kaya magaling po kayo sa trabaho sa loob ng bahay, ano? Biglang kumalabog ang dibdib ko. Nakaramdam ako ng masamang aura sa tingin ng aking manugang. Marunong naman akong maglinis. Ngumiti ng malaki si Sofia. Subalit napakalamig ng ngiting iyon. Kung ganoon, mabuti. Masyado po kasi akong pagod ngayon. Mama, maaari po bang linisin niyo ang bahay? Linisin ang bahay? Opo. Linisin din ang banyo, walisin at punasan ang sala. Nagmamop po kayo sa resort, kaya ang ganitong kalaking bahay, sigurado pong perpekto niyong magagawa, di ba? Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking manugang. Ay iniisip akong katulong. Hindi, mas masahol pa sa katulong. Nanginginig ang aking kamay, subalit nagtiyaga ako. Sige, alam ko, gagawin ko. Salamat, Mama. At pakipunasan po ng mabuti ang toilet bowl sa banyo. Sanay na po kayo maglinis ng mga toilet bowl sa resort, di ba? Pagkasabi niyon, pumasok si Sofia sa silid. Natulala ako. Naglinis ng toilet bowl sa resort? Naniwala talaga ang aking manugang na ako ay isang tagalinis ng toilet bowl sa resort. At minamaliit at tinutokso niya ako dahil doon. Dahan-dahan kong inilabas ang mga kagamitan sa paglilinis. Nanginginig ang kamay ko, subalit sinimulan ko ang paglilinis. Naalala ko ang panahon na naglilinis ako sa pension house, 40 taon na ang nakalipas. Subalit noon, trabaho ko iyon, sarili kong negosyo. Ngayon, sumusunod ako sa utos ng aking manugang. Habang naglilinis ng banyo, umiyak ako. Subalit hindi ako pwedeng umiyak. Kailangan kong magtiis para sa aking anak. Pagkatapos kong maglinis, nakita ko si Sofia na nakahiga sa sofa at nag-cellphone. Mama, tapos na po kayo? Oo, tapos na. Titingnan ko po. Tumayo si Sofia at nagpunta sa banyo. Tumayo lang ako sa sala at naghintay. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Sofia. Mama, may stain pa po sa ilalim ng toilet bowl. Ulitin niyo po. Hindi po tama ang pagkakagawa niyo. Siguro, dahil galing kayo sa pagiging tagalinis, hindi niyo po alam ang mga detalye. Sa sandaling iyon, may umakyat sa aking kalooban. Subalit pinigilan ko ito ng mariin. Salamat, Mama. Bumalik ako sa banyo at pinunasan ang ilalim ng toilet bowl. Tumulo ang aking luha. Ben, kung buhay ka lang,
Hindi sana mangyayari ito. Nang gabing iyon, umuwi si Carlo. Ma, kamusta po ang araw niyo? Mabuti naman. Pagsisinungaling iyon. Subalit hindi ko pwedeng siraan ang aking manugang sa harap ng aking anak. Lumabas si Sofia sa kusina at nagsalita. Hon, nilinis ni Mama ang buong bahay ngayon. Dahil galing siya sa pagtatrabaho sa resort, magaling siyang maglinis. Tumingin sa akin si Carlo na may malungkot na ekspresyon. Ma, nagpagod po kayo. Pero ma, hindi niyo po kailangang maglinis. Hindi, okay lang. Iyon lang ba ang kaya niyong gawin, Mama? Tumawa ng marahan si Sofia. Tama po si Mama. Ikaw ay abala sa trabaho. Ako ay abala sa trabaho sa loob ng bahay. At si Mama ay tumutulong sa paglilinis. Tamang-tama po, di ba? Hindi nakapagsalita si Carlo. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa silid at nakatingin sa kisame. Bakit ko ginagawa ito? Bakit ako tumatanggap ng ganitong pagtrato? Subalit walang sagot. Lumipas ang ilang araw. Ang mga utos ni Sofia ay lalong dumami. Mama, pakihugasan po ang mga plato. Mama, pakitiklop po ang mga damit. Mama, pakilinis po ito. Isang hapon, dumating ang mga kaibigan ni Sofia sa bahay. 3 babae na may designer na handbag ang pumasok. Sofia, ito ba ang bahay mo? Oo. Pasok kayo. Nasa silid ako. At dumaan ako sa sala para pumunta sa banyo. Tumingin sa akin ang isa sa mga kaibigan at nagtanong, Sofia, sino siya? Ngumiti si Sofia at sumagot, Ah, biyenan ko po. Ay, biyenan mo pala. Kamusta po? Bumati ang mga kaibigan. Ngumiti rin ako ng awkward at pumunta sa banyo. Isinara ko ang pinto ng banyo, subalit narinig ko pa rin ang boses mula sa sala. Boses iyon ni Sofia. Ang biyenan ko po. Galing siya sa Palawan, naglinis ng mga toilet bowl sa resort sa buong buhay niya. Narinig ko ang tawanan ng mga kaibigan. Talaga? Tagalinis siya? Opo. At sa buong buhay niya, paglilinis lang ang ginawa niya. Kaya napakabuti, di ba, na ipinagkakatiwala ko sa kaniya ang paglilinis ng bahay namin? Hahaha. Wow! Napakaganda. Ang biyenan mo na ang naglilinis ng lahat, di ba? Dahil galing sa pagiging tagalinis, magaling siya sa trabaho sa loob ng bahay. Umupo ako sa takip ng toilet bowl sa banyo at umiyak. Tinakpan ko ang bibig ko at umiyak ng walang tunog. Ano ba ito? Ano ba talaga ito? Subalit hindi ako pwedeng lumabas. Ayokong makita nila akong umiiyak. Matagal akong nanatili sa banyo at lumabas. Wala na ang mga kaibigan niya. Nakaupo si Sofia sa sofa at nag-cellphone. Mama, nasa banyo po pala kayo? Oo, medyo masama ang tiyan ko. Ay, ganoon po ba? Mama, medyo madumi po ang sala dahil dumating ang mga bisita. Pakilinis po. Hindi ako sumagot at inilabas ko ang mga kagamitan sa paglilinis. Muling nagsalita si Sofia. Buti na lang, Mama. Galing kayo sa pagiging tagalinis, kaya magaling kayo sa mga ganitong bagay. Ang mga kaibigan ko ay naiinggit sa akin. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kamay ko. Mahigpit kong hinawakan ang vacuum cleaner. Subalit nagtiyaga ako. Nagtiyaga ulit ako. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Carlo, nagsalita ako. Carlo, may sasabihin si Mama. Ano po, Ma? Ang totoo, masumingit si Sofia. Han, dumating ang mga kaibigan ko ngayon at pinuri nila ang paglilinis ni Mama. Sabi nila, talagang iba raw ang galing ng isang taong nagtatrabaho sa resort. Tiningnan ako ni Carlo na may malungkot na ekspresyon. Ma, pasensiya na. Kasalanan ko kung bakit nalugi ang pension house niyo at naging tagalinis kayo. Carlo, hindi iyon ang ma. Mas magsisikap akong magtrabaho para mabigyan ko kayo ng bagong bahay sa Palawan. Sandali lang po, ha? May luha sa mata ni Carlo. Hindi na ako nakapagsalita. Sinubukan kong sabihin ang totoo, subalit nang makita ko ang mga luhang iyon, hindi ko na nasabi. Sige, Carlo, okay lang si Mama. Nang gabing iyon, inilabas ko ang aking cellphone sa silid. Nakasave ang numero ni G.M. Roberto. Siya ang professional manager na namamahala sa aking resort. Nagdalawang isip akong tumawag, subalit pinatay ko. Wag muna, magtiyaga pa ako ng kaunti. Lumipas ang isa pang linggo. Ang kilos ni Sofia ay lalong lumalakas. Ngayon, lantaran na niyang tinatrato akong katulong. Isang umaga, sumigaw si Sofia habang nakahiga sa kama. Mama, pakigawa po ako ng kape.
Naguhugas ako ng pinggan sa kusina. Nagugugas ako, maghintay ka lang ng kaunti. Mama, nagmamadali po ako. Dali po. Napabuntong hininga ako, hinugasan ng kamay, at nagtimpla ng kape. Pumasok ako sa silid ni Sofia at ibinigay ang kape. Nakahiga si Sofia nang nakatagilid sa kama at tinanggap ang kape. Mama, pakidagdag po ng asukal. Hindi po ito matamis. Sofia, masyadong masama sa kalusugan ang maraming asukal. Tinaasan ako ng kilay ni Sofia. Mama, puro paglilinis lang po ang alam nyo, di ba? Hindi po kayo marunong magtimpla ng high-end na kape ano. Sundin nyo na lang po ang iniuutos ko. Nanginginig ang kamay ko. Subalit binalik ko ang kape at nagdagdag ng asukal. Nang ibigay ko ulit kay Sofia, tila nasiyahan siya at ininom. Okay na po. Pwede na po kayong lumabas. Lumabas ako sa silid. Naupo ako sa sofa sa sala. Tama ba ito? Ano ba ang ginagawa ko? Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ulit si Sofia mula sa mall. Sa pagkakataong ito, 5 shopping bag ang dala niya. Mama, ang dami kong nabili ngayon. Kailangan kong magpahinga. Humiga si Sofia sa sofa. Mama, pagod na pagod ako sa paglilibot sa mall ng 3 oras. Pakilinis po ang bahay. Pwede po, di ba? Pagod na ako. Simula umaga, naglaba, naglinis, at naghugas ako ng pinggan. Sofia, pagod din si Mama. Biglang bumangon si Sofia. Mama, naglibot po ako sa mall ng 3 oras. Ano po ang ginawa niyo sa bahay at napagod kayo? Naglinis at naglaba din ako. Mama, bakit po kayo nahihirapan? Trabaho niyo na po iyon sa resort, di ba? Nahihirapan po ba kayo sa ganitong kaunti lang? May halong inis ang boses ni Sofia. Nagtiyaga ako. Nagtiyaga ulit ako. Hay naku. Sige, gagawin ko. Humiga ulit si Sofia sa sofa at nagsalita. Mama, may mga kaibigan po akong darating mamayang gabi. Pakihanda po ang hapunan. Hapunan? Ako? Opo, Mama. Nagluluto po kayo sa pension house, di ba? Kaya magaling po kayo magluto, ano? Sofia, hindi ako nagtatrabaho sa restaurant. Mama, hindi po kayo marunong magluto ng high-end na pagkain, di ba? Sige na po, simpleng bagay na lang po. O-order po kami ng chicken at pizza, kaya maghanda na lang po kayo ng prutas at salad. Napabuntong hininga ako. Nang gabing iyon, dumating ulit ang 3 kaibigan ni Sofia. Nagbalat ako ng prutas at naghanda ng salad. Narinig ko ang tawanan at ingay mula sa sala. Sofia, gumanda yata ang kutis mo? Oo. Siguro dahil wala akong stress ngayon. Ang swerte mo. Ang biyenan ko. Stress ang dala sa akin. Ngumiti si Sofia at sumagot. Ako, noong una, na-stress din. Pero ngayon, nasasanay na ako. Dahil naglilinis si Mama ng lahat, mas naging madali ang buhay. Talaga? Ang swerte mo? Siyempre. Dahil sa buong buhay niya, iyon lang ang ginawa niya. Expert siya sa paglilinis. Ha. Wow, ang dali. Ano? Ang biyenan mo na ang naglilinis ng lahat. Dahil galing sa pagiging tagalinis, magaling talaga siya sa trabaho sa loob ng bahay. Narinig ko ang tawanan ng mga kaibigan. Mahigpit kong hinawakan ang kutsilyo sa kusina. Nanginginig ang kamay ko habang hinihiwa ang prutas. Tiyaga, Mila, tiyaga. Lumabas ako sa sala, may dalang prutas at salad. Heto, tiningnan ni Sofia ang prutas at sumama ang ekspresyon. Mama, bakit ganyan po ang hiwa ng prutas? Dapat po, maganda ang hiwa. Sumingit ang isa sa mga kaibigan. Mama, pwede po bang liitan niyo pa ang hiwa ng prutas? Ang laki kasi. Mahirap kainin ng isang kagat. Natulala ako. Napabuntong hininga si Sofia. Mama, siguro mahirap po talaga ang mga detalye sa inyo. Pakibalik po. Ano? Ulitin ko ulit ang paghiwa? Huwag na po kayong tumayo diyan. Nakakahiya po sa harap ng mga kaibigan. Sa sandaling iyon, parang may sasabog sa aking kalooban. Subalit nasa harap ako ng mga kaibigan. Binalik ko ang prutas sa kusina. Habang hinihiwa ko ulit ang prutas sa kusina, umiyak ako. Ano ba ang ginagawa ko ngayon? Nanginginig ang kamay ko habang hinihiwa ulit ang prutas at hindi ko magawa ng maayos. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok si Sofia sa kusina. Mama, hindi pa po tapos? Naghihintay po ang mga kaibigan. Ginagawa ko. Lumapit sa akin si Sofia at tiningnan ang prutas. Mama, ito, magulo pa rin. Hay,
Ako na lang po. Mama, lumabas na po kayo. Sofia, ako na. Sabi ko po, lumabas na po kayo. Sumigaw si Sofia. Nagulat ako at tiningnan si Sofia. Puno ng inis at pagmamaliit ang kaniyang mga mata. Mama, hindi naman po kayo marunong magluto, di ba? Lumabas na po kayo. Wala akong nasabi at lumabas sa kusina. Dumaan ako sa sala at pumasok sa silid. Isinara ko ang pinto at naupo sa kama. Bumuhos ang aking luha. Ben, miss na kita. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Matagal akong umiyak at narinig ko ang ingay mula sa sala. Tawanan at ingay iyon ni Sofia at ng mga kaibigan niya. Sofia, medyo nakakahiya si Mama, ano? Masyadong incompetent? Hindi man lang marunong maghiwa ng prutas ng maayos. Ngumiti si Sofia at sumagot. Kasi po, paglilinis lang ang alam niya. Ang iba, hindi niya alam. Pero, biyenan mo pa rin. Hindi ba masyadong masama iyon? Hindi po. Ang totoo? Stress na stress ako. Pero dahil sinasabi ni Carlo na naaawa siya, nagtiyaga ako. Naaawa si Carlo? Parang baliw lang. Iniisip niya kasi na nalugi ang pension house at naging tagalinis si Mama. Pero sa tingin ko, wala talagang kakayahan si Mama. Tumahimik ang mga kaibigan. Sofia, biyenan mo pa rin siya. Alam ko, kaya nagtiyaga ako. Hay, kailan kaya ito matatapos? Tinakpan ko ng kumot ang sarili ko sa silid at umiyak ng walang tunog. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Carlo, wala akong sinabi. Ikinuwento ni Sofia kay Carlo ang pagdalaw ng kaniyang mga kaibigan. Hon, dumating ang mga kaibigan ko ngayon. O fun ba? Oo, pero hindi maganda ang hiwa ng prutas ni Mama, kaya ako na lang ang gumawa ulit. Tiningnan ako ni Carlo na may malungkot na mukha. Ma, okay po ba kayo? Okay lang, Carlo. At muli, nilunok ko ang aking sasabihin. Sinubukan kong sabihin ang totoo. Subalit naramdaman ko ang malamig na tingin ni Sofia at hindi ako nakapagsalita. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Magtiyaga pa ako ng kaunti. Kaunti pa. Subalit alam ko sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ito pagtitiis, kundi pagpapaapi. 1 buwan at kalahati na ang lumipas simula nang pumunta ako sa Maynila. Ang kilos ni Sofia ay lalong lumalala. Sa paggising ko sa umaga, naghihintay na ang mga utos ni Sofia. Mama, pakihanda po ang agahan. Mama, hindi pa po kayo naglalaba. Mama, hindi po malinis ang banyo. 'Di ba? Buong araw. Trabaho sa loob ng bahay lang ang ginawa ko. Umalis si Carlo ng madaling araw at umuwi ng hating gabi. Bilang site manager, napakaabala niya na wala siyang oras makipag-usap sa akin sa bahay. Ma, pasensya na po. Masyadong abala sa site ngayon. Okay lang, Carlo. Alam ni Mama. Hindi alam ni Carlo kung paano ako trinato ni Sofia. Nagpapanggap si Sofia na isang mapagmahal na asawa sa harap ni Carlo. Isang hapon, nakaupo ako sa sofa sa sala at nagpapahinga saglit. Masakit ang likod ko dahil sa paglilinis, paglalaba at paghuhugas ng pinggan simula umaga. Noon, lumabas si Sofia sa silid. Mama, ano ang ginagawa niyo? Nagpapahinga lang. Sumimangot si Sofia. Mama, sa akin po ang sofa sa sala. Mama, magpahinga po kayo sa silid niyo. Sofia, bawal bang umupo sa sofa? Siyempre po bawal. Bahay ko po ito. Bisita lang po kayo, Mama. Dapat po kumilos kayo ng parang bisita. Ang salitang bisita ay nagpabagsak sa dibdib ko. Ako ang ina ng aking anak, subalit tinatrato akong bisita. Sige, tumayo ako at pumasok sa silid. Isinara ko ang pinto at naupo sa kama. Inilabas ko ang cellphone at tiningnan ang mga litrato ng bahay ko sa Palawan. Malawak na sala, bintana na may tanawin ng dagat, at mga bulaklak na namumukadkad sa hardin. Bakit ako pumunta dito? Umiyak ako. Nang gabing iyon, tinawag ako ni Sofia. Mama, lumabas po kayo. Lumabas ako sa sala at nakita ko si Sofia na nakatayo, nakapamewang. Mama, may sasabihin po ako. Ano iyon? Sasabihin ko po ng tapat. Masyado po akong nahihirapan na nandito kayo. Sa salitang iyon, hindi ako nakapagsalita. Nasira po ang buong buhay ko dahil sa inyo, Mama. Nahihirapan akong mag-imbita ng mga kaibigan at hindi ako makapagpahinga ng maayos sa bahay. Sofia, may nagawa ba akong masama? Tumawa ng malamig si Sofia. Mama, ang presensiya niyo po mismo ang nakakahirap. Nakakapagod po ang makasama ang biyenan. Sa sandaling iyon,
Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Sofia, ano ang sinasabi mo, Mama? Sa totoo lang, bakit po kayo umakyat dito? Hindi ba pwedeng manatili na lang kayo sa Palawan ng solo? Nalulungkot kasi ako. Mama, kailangan ko bang magsakripisyo dahil sa kalungkutan nyo? May sarili rin akong buhay. Tumataas ang boses ni Sofia. Sofia, hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ng mga kapitbahay. Ay, kailangan ko pa po bang isipin iyon? Nakakainis talaga. Pumasok si Sofia sa silid at malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong solo sa sala at natulala. Nanginginig ang aking kamay. Nawala ang lahat ng lakas sa aking katawan. Ako ay pabigat. Pabigat lang ako sa aking manugang. Nang gabing iyon, inilabas ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang numero ni G. M. Roberto. Nagdalawang isip akong tumawag. Hindi. Huwag muna. Magtiyaga pa ako ng kaunti. Subalit alam ko, sa isang bahagi ng aking puso, hindi na ako makapagtitiyaga pa. Pagkatapos ng ilang araw, maagang umuwi si Carlo. Ma, kumain po tayo ng hapunan ngayon. Sige, Carlo. Matagal kaming magkasama ni Carlo sa hapagkainan. Hindi lumabas si Sofia sa silid. Ma, kamusta po ang buhay sa Maynila? Okay po ba? Oo, okay lang. Pagsisinungaling iyon. Hinawakan ni Carlo ang aking kamay. Ma, pasensya na po. Dapat ay mas nagawa ko ng mas maayos. Bakit ka humihingi ng tawad? Dahil nalugi ang pension house nyo at naging tagalinis kayo. Mas magtatagumpay po ako para hindi na kayo maghirap ng ganoon. May luha sa mata ni Carlo. Parang naluluha ang puso ko. Carlo, hindi iyon ang ma. Maghintay lang po kayo ng kaunti. Magsisikap po ako para maging komportable ang buhay nyo. Carlo, makinig ka kay Mama. Opo, sa sandaling iyon, lumabas si Sofia sa silid. Han, kumakain pa rin kayo? Kumain na po kayo? At pumasok na sa silid. Naupo si Sofia sa hapagkainan at tiningnan ako ng matalim. May babala ang kaniyang tingin. Isang tahimik na pagpilit na, manahimik ka. Nilunok ko ang aking sasabihin. Hindi, Carlo. Wala lang. Nagdalawang isip si Carlo, subalit hindi na nagtanong pa. Nang gabing iyon, nakaupo ulit ako ng solo sa silid. Tiningnan ko ang cellphone at may text message mula kay G. M. Roberto. Presidente, ipinadala ko po ang quarterly performance report. Maayos po ang takbo ng dalawang resort. Binuksan ko ang report. Perlas ng Karagatan Resort, Palawan. Quarterly sales, 355 milyong piso. Perlas ng Karagatan Resort, Boracay. Quarterly sales, 250 milyong piso. Net income, 115 milyong piso. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Subalit sa bahay na ito, tinatrato akong tagalinis. Napangiti ako. Isang ngiti ng kawalang saysay. Ano ba ito? Ano ba itong buhay ko? Pagkatapos ng ilang araw, lumabas ako para maglakad. Naglakad ako sa parke sa BGC at nagmuni-muni. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Kailangan ko ng pagbabago. Umupo ako sa bench sa parke at tiningnan ang langit. Ben, ano ang dapat kong gawin? Nagtanong ako sa aking asawa na nasa langit. Walang sagot, subalit narinig ko ang boses sa aking puso. Mabuhay ka ng may dignidad. May karapatan kang maging marangal. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, naghihintay si Sofia sa pintuan. Mama, saan po kayo galing? Naglakad lang. Mama, kung aalis po kayo, sabihin niyo po muna sa amin. Baka wala po ako sa bahay. Bakit kailangan kong magpaalam sa iyo? Sumama ang ekspresyon ni Sofia. Mama, bahay ko po ito. Siyempre, kailangan niyo pong magpaalam. Sofia, bahay din ito ng anak ko. Mama, ang anak niyo po ang homeowner? Ang tatay ko po ang nagbayad ng down payment sa renta. Nag-ambag ang tatay ko kaya kami nakatira dito. Hindi ako nakapagsalita sa salitang iyon. Ngayon ko lang nalaman na nag-ambag ang ama ni Sofia sa renta. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil masyado po kayong OA, Mama. Kaya ko po sinabi. Bahay namin ito at nakikitira lang po kayo. Ang salitang nakikitira ay nagpunit sa aking puso. Pumasok ako sa silid at isinara ang pinto. Naupo ako sa kama at umiyak. Nakikitira. Nakikitira lang ako. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Hindi na. Kailangan kong gumawa ng isang bagay, subalit hindi ko alam kung ano at paano.
Nahihirapan akong makayanan lang ang bawat araw. Lumipas pa ang ilang araw. Isang hapon, bumalik si Sofia mula sa shopping. Sa pagkakataong ito, may dala siyang designer na handbag. Mama, tingnan niyo po. Bagong labas ng Chanel. Ipinakita ni Sofia ang handbag na tila nagmamayabang. Oo, maganda. Di ba? 33,000 piso po ang presyo. Binili po ng tatay ko bilang regalo. Mahal na mahal po ako ni tatay. Kaya binibigyan niya ako ng 800 piso na allowance bawat buwan. Mayabang ang ekspresyon ni Sofia. Oh, ang swerte mo. Mama, magkano po ang allowance nyo? Ako? Opo. Tumatanggap po kayo ng allowance kay Carlo, di ba? Hindi. Hindi ako tumatanggap. Nagulat si Sofia. Talaga? Kung ganoon, wala po kayong pera ano? Oo, hindi naman marami. Tumawa ng marahan si Sofia. Kung ganoon, mas lalo po kayong dapat manatili ng tahimik sa bahay. Wala na nga po kayong pera? Saan pa po kayo pupunta? Wala akong nasagot sa salitang iyon. Pumasok si Sofia sa silid. Dala ang designer na handbag. Naiwan akong solo sa sala at natulala. Wala ring pera. Iniisip ni Sofia na ako ay isang mahirap na biyenan na walang pera. Hindi niya alam na may bilyong piso sa aking bank account. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Carlo, nagsalita si Sofia. Hon, binigyan ako ni tatay ng handbag ngayon. O ang swerte mo. Hon, tawagan mo si tatay at pasalamatan mo. Nag-ambag siya ng malaki sa renta natin, di ba? Tumango si Carlo. Oo, dapat lang. Palagi akong nagpapasalamat kay Tito. Narinig ko ang usapan at nakaramdam ako ng kapaitan. Ang ama ni Sofia ay pinoprotektahan ang kaligayahan ng kaniyang anak gamit ang pera, subalit wala akong maibigay sa aking anak. Hindi ko maibigay, kundi itinatago ko. Nang gabing iyon, nagmuni-muni ulit ako. Dapat ko bang sabihin ang totoo o patuloy itong itago? Subalit walang sagot. 2 buwan na ang lumipas simula nang pumunta ako sa Maynila. Papalapit na ang Hunyo at ang tag-init. Isang gabi, nag-uusap si Carlo at Sofia sa sala. Naghuhugas ako ng pinggan sa kusina. Han, saan tayo magbabakasyon sa tag-init? Boses iyon ni Sofia. Saan kaya maganda? Sa dagat? Sa dagat, maganda. Sa halip na sa ibang bansa. Sa Palawan kaya? Sa salitang Palawan, nag-ingat ang aking tainga. Sa Palawan, maganda. Pero saan tayo pupunta? Han, sa Perlas ng Karagatan Resort kaya? Sabi nila, napakaganda raw doon. Sa sandaling iyon, muntik nang mahulog ang plato sa kamay ko. Perlas ng Karagatan Resort. Resort ko iyon. Perlas ng Karagatan? Hindi ba mahal doon? Han, 1 beses lang tayong magbabakasyon sa 1 taon. Kahit mahal, sige na, pumunta tayo, please. Sige, magbubuk ako. Nagalak si Sofia. Wow, salamat Hon. Gustong-gusto ko talagang pumunta doon. Tumigil ako sa paghuhugas at hinawakan ang aking dibdib. Perlas ng Karagatan Resort. Pupunta sila sa resort ko. Dagsa ang iba't ibang emosyon. Sa isang banda, masaya ako dahil makikita ng aking anak ang resort na ginawa ko. Subalit sa kabilang banda, kinakabahan ako. Paano kung magkamali ang mga empleyado? Pagkatapos ng ilang araw, sinabi ni Carlo na nakapag-book na sila. Ma, pupunta po kami sa Palawan sa susunod na linggo. Nag-book kami sa Perlas ng Karagatan Resort. Oh, ang swerte nyo. Ma, gusto nyo po bang sumama? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sasama ako? Subalit sumingit si Sofia. Han, baka hindi na lang po sumama si Mama. Bakit? Baka trauma po kay Mama na pumunta doon. Sa buong buhay niya kasi, nagtrabaho siya bilang tagalinis doon. Nagdalawang isip si Carlo. Ay, pero Hon, bawat araw na lang si Mama sa Palawan. Hindi ba nakakasawa na iyon? Baka mas maganda kung magpapahinga na lang siya sa Maynila. Tiningnan ako ni Sofia. May hamon ang kaniyang tingin. Isang tahimik na pagpilit na, huwag kang sumagot. Nagtanong si Carlo ng maingat. Ma, okay po ba? Magpapahinga na lang po ba kayo sa bahay? Tiningnan ko si Sofia. Nakapamewang siya at nakatingin sa akin. Oo, okay lang. Kayo na lang ang pumunta, Carlo. Magpapahinga na lang si Mama sa bahay. Ngumiti si Sofia na tila nasiyahan. Salamat, Mama. Kung ganoon, pakibantayan po ng mabuti ang bahay namin. Nang gabing iyon, inilabas ko ang aking cellphone sa silid. Nag-text ako kay GM Roberto. Sa susunod na linggo,
Pupunta ang aking anak sa Perlas ng Karagatan Resort. Nakabook iyon sa pangalan ni Carlo. Tratuhin mo sila ng espesyal. Subalit huwag na huwag mong sasabihin ang aking pagkatao. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-reply si GM, Roberto. Masusunod, Presidente. Bibigyan po namin sila ng best service. Ibinaba ko ang cellphone at napabuntong hininga. Makikita ng aking anak ang resort ko. Lumipas ang ilang araw, gabi bago ang biyahe, nag-iimpake si Sofia. Nanood ako ng TV sa sala. Lumabas si Sofia sa sala. Mama, kapag umalis po kami bukas, pakibantayan po ng mabuti ang bahay. Sige, lumapit pa si Sofia. At Mama, sasabihin ko po ng tapat, nahihirapan po talaga ako na nandito kayo. Sa biyahe po namin, sana pag-isipan niyo na ang pagbalik sa Palawan. Biglang bumagsak ang dibdib ko. Ano? Mama, honeymoon stage po namin at mahirap po makasama ang biyenan, di ba? May bahay po kayo sa Palawan, di ba? Hindi po ba pwedeng manirahan na lang kayo doon? Sofia, ako ay buhay niyo na po ang paglilinis ng mga resort kaya hindi niyo na po kailangang pumunta. Alam niyo po kung ano ang resort, di ba? May halong pagtawa ang boses ni Sofia. Sa tingin ko, sanay na po kayo sa storage room ng mga gamit sa paglilinis sa resort, hindi sa silid ng bisita. Sa sandaling iyon, parang may naputol sa aking kalooban. Sofia, akala mo ba tagalinis talaga ako? Tumawa ng mapanokso si Sofia. Mama, hindi ba? Narinig ko kay Carlo. Nalugi ang pension house at nagtrabaho kayo bilang tagalinis sa resort. At iyon sa buong buhay niyo? Oo, iyon ang alam mo. Siyempre, Mama, sa totoo lang, hindi po ba kayo nahihiya? Sa buong buhay niyo, paglilinis lang ang ginawa niyo. Nanginginig ang kamay ko, subalit nagtiyaga ako. Nagtiyaga ako sa huling pagkakataon. Sofia, walang masama o maganda sa trabaho. Ganoon po ang sinasabi ng mga mahihirap lang. Mama, harapin niyo po ang katotohanan. Tagalinis po kayo. At ako ay anak ng isang VP sa malaking korporasyon. Iba tayo. Oo, iba tayo. Tama po. Kaya alam niyo po ang inyong lugar? At habang wala kami, pag-isipan niyo po kung hindi ba mas maganda kung babalik na lang kayo sa Palawan? Pagkasabi niyon, pumasok si Sofia sa silid. Naiwan akong solo sa sala at natulala. Gusto kong umiyak, subalit pinigilan ko. Sa halip, isang malamig na desisyon ang umakyat sa aking puso. Sige. Kung iyan ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Kinaumagahan, naghanda sina Carlo at Sofia na umalis. Ma, aalis na po kami ha? Sige Carlo, mag-ingat kayo. Suot ni Sofia ang kaniyang designer na salamin sa mata at nagsalita. 3 araw at 3 gabi po kami, Mama. Ngumiti si Sofia at nagsalita. Kailangan namin ng oras kaming mag-asawa. Kaya pakibantayan po ng mabuti ang bahay. Pagkasabi niyon, binuksan ni Sofia ang pinto at lumabas. Tiningnan ako ni Carlo na may malungkot na ekspresyon. Ma, pasensiya na. Okay lang Carlo. Sige na. Isinara ang pinto. Narinig ko ang pagsara ng pinto at dahan-dahan kong itinaas ang ulo ko. Hindi ako umiyak. Sa halip, may malamig na determinasyon sa aking mga mata. Inilabas ko ang aking cellphone at tinawagan ko ang numero ni GM Roberto. GM Roberto. Opo, Presidente. Ano po iyon? Tiningnan ko ang labas ng bintana at nagsalita. Malamig at determinado ang aking boses. Ipawalang bisa mo ang booking ng resort na nasa pangalan ni Carlo. Po, Presidente. Pero anak niyo po. Ang problema ay hindi ang anak ko, kundi ang manugang ko. Ipawalang bisa mo iyan ngayon. Masusunod, Presidente. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ko ang labas ng bintana at nagsalita ng tahimik. Sofia, ngayon, malalaman mo kung anong pagkakamali ang ginawa mo. Pagkaalis ni Carlo at Sofia, naiwan akong solo sa tahimik na bahay. Naupo ako sa sofa sa sala at natulala sa labas ng bintana. Tama ba ang ginawa ko? Sa isang iglap, nagsisi ako. Hindi ba masyadong masama na ipawalang bisa ang booking? Subalit naaalala ko ang mga salita ni Sofia. Ang isang ina ay nararapat na naglilinis ng bahay. Buhay niyo na po ang paglilinis ng mga resort, kaya hindi niyo na po kailangang pumunta. Sa tingin ko, sanay na po kayo sa storage room ng mga gamit sa paglilinis, hindi sa silid ng bisita. Tagalinis po kayo, at ako ay anak ng isang VP sa malaking korporasyon. Iba tayo. Kinuyom ko ang aking kamao. Hindi.
Hindi ako magsisisi. Lumampas na si Sofia sa hangganan. Inilabas ko ang cellphone at tinawagan si GM, Roberto, GM. Roberto, nakumpirma ba ang pagpapawalang bisa ng booking? Opo, Presidente. Kakadelete lang po namin ng booking na nasa pangalan ni Carlo sa sistema. Mabuti. At may isa pa akong pakiusap. Ano po iyon, Presidente? Huwag silang tawagan muna. Kapag dumating na ang bisita sa resort, sabihin niyo lang na walang booking. Po? Magugulat po ang mga bisita, Presidente. Iyon ang layunin ko. Sandaling nagdalawang isip si GM Roberto. Masusunod, Presidente. Susundin ko ang utos niyo. At GM Roberto. Opo, Presidente. Babalik ako sa Palawan bukas. Huwag mong sabihin na pupunta ako sa resort. Nagulat si GM Roberto. Pupunta po kayo, Presidente. Oo, may kailangan lang akong gawin sa bahay. Presidente, kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po. Ibinaba ko ang telepono at nagsimula akong mag-impake. Naglagay ako ng ilang damit sa maleta. Bahay sa Palawan. Matagal-tagal na, ha? Nang gabing iyon, kumain ako ng solo. Nagluto ako ng isang instant ramen. Dahil wala si Sofia, mas gumaan ang pakiramdam ko. Nang gumabi, nagring ang cellphone. Tawag iyon mula kay Carlo. Ma, nakarating po kami ng maayos sa Palawan. Okay po ba kayo diyan ng solo? Okay lang, Carlo. Huwag kang mag-alala. Ma, masyado ba akong selfish? Iniwan ko kayong solo para magbakasyon. Masakit ang dibdib ko. Mabait si Carlo. Nagkamali lang siya sa pagpili ng asawa. Hindi, Carlo. Okay lang si Mama. Mag-enjoy ka lang. Sige, Ma. Love po kita. Love din kita, anak. Pagkababa ko ng telepono, umiyak ako. Carlo, pasensya na. Kailangan kong gawin ito. Kinaumagahan, maaga akong nagising at pumunta sa Naya. Pagkatapos ng isang oras, dumating ako sa Palawan International Airport. Matagal-tagal na ang simoy ng hangin sa Palawan. Sumakay ako ng taxi at pumunta sa bahay namin sa El Nido. Pagdating ko sa bahay, namumukadkad ang mga bulaklak sa hardin. Dahil iyon sa pag-aalaga ng aming caretaker. Naku, Presidente, dumating po pala kayo? Masayang sinalubong ako ng aming caretaker na si Aling Berta. Oo, Aling Berta. Kamusta ka? Ay, syempre. Kayo po, Presidente. Kamusta po ang buhay sa Maynila? Ngumiti ako ng mapait. Okay lang. Presidente, mukhang may sakit po kayo. May problema po ba? Wala, Aling Berta. Pagod lang. Pumasok ako sa loob ng bahay. 2 buwan lang ang nakalipas. Subalit parang matagal na akong nawala. Naupo ako sa sofa sa sala at tiningnan ang dagat. Mula sa bintana, nakita ko ang asul na dagat. Ito ang bahay ko. Ito ang tunay kong bahay. Nang hapon na iyon, tumawag si GM Roberto. Presidente, dumating na po ang mga bisita sa resort. Ganoon ba? Ano ang nangyari? Sabi po sa front desk, walang booking. Nagulat po ang mga bisita ngayon. Ano ang sabi ng manugang ko? Masyado po siyang galit. Sinisigawan po niya ang front desk staff. Biglang bumagsak ang dibdib ko. Gaano kaya nagulat si Carlo? Subalit naisip ko ang ginawa sa akin ni Sofia. At tumigas ang aking puso. Patuloy mong bantayan. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Masusunod, Presidente. Ibinaba ko ang telepono. At tiningnan ang dagat. Carlo, pasensya na. Subalit kailangan mong malaman kung anong klaseng tao ang manugang ko. Pagkatapos ng isang oras, tumawag ulit si GM Roberto. Presidente, medyo nagiging komplikado ang sitwasyon. Ano ang nangyayari? Masyado pong bastos ang pakikitungo ng manugang niyo sa aming empleyado. Sinigawan po niya ang front desk staff. Hindi ba kayo ang nagkamali? May booking confirmation ako. Ano ba ang sinasabi niyo? Sa sandaling iyon, biglang kumalabog ang puso ko. Ang kilos niya sa akin, ginagawa rin niya sa ibang tao. GM Roberto, patuloy mong bantayan. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat gawin. Masusunod, Presidente. Ibinaba ko ang telepono at humiga sa sofa. Sofia, hinuhusgahan mo ang mga tao batay sa trabaho nila. Nang gabing iyon, tumawag si Carlo. Nanginginig ang boses ni Carlo. Ma, bakit po? Ano ang nangyari? Anak, ano iyon? Bakit ganyan ang boses mo? Ma, cancel daw po ang booking namin sa resort.
Wala raw kaming booking. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ko po alam. Nag-book po kami, pero wala sa sistema. Kaya anong gagawin nyo? Nagpapahanap po si Sofia ng ibang hotel. Pero, masyadong weird ang attitude ng mga staff ng resort. Sabi lang, walang booking at wala man lang sorry. Hindi system error ito, ano ba talaga? Carlo, okay lang ba kayo? Opo ma. Pero, masyadong galit si Sofia at sinisigawan niya ang mga staff. Nakakahiya. Pero Sofia, hindi naman siya ganito dati. Nagbago siya. Masakit ang dibdib ko. Akala ni Carlo, nagbago si Sofia. Subalit ang totoo, ganoon na talaga si Sofia dati pa. Carlo, pero mag-enjoy ka pa rin sa bakasyon nyo. Opo ma, bababa ko na po ang telepono. Ibinaba ang telepono. Ibinaba ko ang cellphone at napabuntong hininga. Carlo, masakit sa akin na nagugulat ka. Subalit kailangan ito. Kailangan makita ni Carlo kung paano makitungo si Sofia sa mga tao. Gumabi na. Nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Masyado ba akong masama? Muli, nagdesisyon ako. Hindi, ito ay makatarungan. Kinaumagahan, tumawag si G.M. Roberto. Presidente, pumunta na po sa ibang hotel ang mga bisita kahapon. Subalit bago sila umalis, nagbigay po ng napakasakit na salita ang babae sa aming mga empleyado. Ano ang sabi niya? Sabi po niya, ito ang unang beses kong nakita ang ganitong third-rate na resort. Siguro, hindi na train ng maayos ang mga empleyado. Mas masahol pa sa tagalinis ang level dito. Nanginginig ang kamay ko. G.M. Roberto, okay lang ba ang empleyado? Naaapektuhan po. 10 taon na siyang nagtatrabaho, veteran staff, pero nasaktan siya sa mga salitang iyon. Masakit ang dibdib ko. Ang masasamang salita ni Sofia ay nakasakit pati sa mga inosenteng empleyado. G.M. Roberto, personal mong bigyan ng comfort ang empleyado at bigyan siya ng special bonus. Masusunod, Presidente. Susundin ko po ang utos nyo. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang labas ng bintana. Sofia, ginagawa mo pa rin iyan hanggang sa huli. Kinaumagahan, naglilinis ako sa bahay at nagmuni-muni. Ititigil ko na lang ba dito o gagawa pa ako ng isang hakbang? Noon, may text mula kay Carlo. Ma, maglilibot po kami sa Palawan ngayon. Medyo gumaan na po ang pakiramdam ko dahil sa dagat. Ngumiti ako. Mabait pa rin si Carlo. Nang hapon, nanood ako ng TV sa sala. Mas mapayapa ang tahimik na bahay. Walang utos si Sofia at wala akong kailangang intindihin. Noon, tumawag si Carlo. Ma, nanginginig ang boses ni Carlo. Bakit Carlo? Ano ang nangyayari? Ma, si Tito ay nawalan ng trabaho. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ano? Si Tito po ay pinilit na mag-resign dahil sa restructuring sa kumpanya. Ngayon umaga lang po siya inabisuhan. Si Sofia, ngayon niya lang nalaman sa tatay niya at nawasak siya. Nahulog ang remote sa kamay ko. Carlo ma, umiiyak si Sofia nang walang tigil. Ano po ang gagawin ko? Sa background, narinig ko ang iyak ni Sofia. Ayoko. Bakit si tatay? Bakit siya mawawalan ng trabaho? Sigaw iyon ni Sofia. Carlo, pakalmahin mo si Sofia. Opo ma. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin ngayon. Okay lang Carlo. Dahan-dahan mo lang pakinggan ang kuwento ni Sofia. Ibinaba ang telepono. Naupo ako sa sofa. Ano ba ito? Hindi ko ito plinano. Nagulo ang isip ko. Hindi lang cancelled ang booking, kundi nawalan pa ng trabaho ang ama ni Sofia. Ito ay nagkataon lang. Hindi ko kasalanan. Subalit may bigat sa isang bahagi ng aking puso. Masyadong timing ang pangyayari. Ngayon, dumaranas si Sofia ng 2 beses na sakit. Tiningnan ko ang cellphone at nagmuni-muni. Dapat ko ba siyang tawagan at bigyan ng comfort? Subalit hindi ko siya matawagan. Baka mas lalong mahirapan si Carlo kung maririnig niya ang boses ko. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame at nagmuni-muni. Kahit masama si Sofia, hindi ko inasahan na mangyayari ito. Subalit kasabay nito, naaalala ko ang mga salita ni Sofia. Tagalinis po kayo. At ako ay anak ng isang VP sa malaking korporasyon. Ang tatay ko ang nagbibigay sa akin ng 800 piso na allowance bawat buwan.
Wala na nga po kayong pera, saan pa po kayo pupunta? Hinuhusgahan ni Sofia ang mga tao batay sa pera at posisyon. Para kay Sofia, ang pagkawala ng trabaho ng kaniyang ama ay katapusan ng mundo. Sofia, oras na para matuto ka sa totoong buhay. Kinaumagahan, maaga akong nagising. 5:00 ng umaga, subalit hindi na ako makatulog. Lumabas ako sa sala at tiningnan ang labas ng bintana. Dilim pa. Ang nakita ko lang ay ang malabong liwanag ng mga streetlight. Nagpunta ako sa kusina at uminom ng tubig. Tuyong-tuyo ang bibig ko. Ang lasa lang na naramdaman ko ay kapaitan. Kahit uminom ako ng tubig, hindi nawala ang kapaitan. Tiningnan ko ang cellphone at may text mula kay Carlo. Ipinadala ng 3:00 ng madaling araw. Ma, umiiyak pa rin si Sofia. Hindi siya makatulog. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin. Sumikip ang dibdib ko. Hindi rin makatulog si Carlo. Sinubukan kong mag-text pabalik, subalit huminto ako. Ano ang dapat kong sabihin? Na okay lang? Hindi. Hindi okay. Magpakatatag? Iyon ay walang saysay na salita. Ibinaba ko ang cellphone at nauupo sa sofa. Ang narinig ko lang ay ang mahinang tunog ng aircon. Masyadong tahimik. Masyadong payapa. Parang tumigil ang mundo. Pumikit ako. Subalit umalingaw-ngaw sa aking tainga ang iyak ni Sofia. Ayoko. Bakit si tatay? Ang sigaw na iyon ay hindi umalis sa aking isip. Pagdating ng 8:00 ng umaga, naligo ako. Ang mainit na tubig ay dumampi sa aking katawan. Ang init na naramdaman ko ay kabaligtaran ng lamig sa aking puso. Ang tubig ay dumaloy sa aking mukha. Hindi ko alam kung luha iyon o tubig. Ano ba ang ginagawa ko? Pagkatapos kong maligo, nagring ang cellphone. Tawag iyon mula kay G.M. Roberto. Hello, Presidente? Oo, G.M. Roberto. Presidente, kagabi. Tumawag ulit ang anak niyo sa resort. Ano ang sabi niya? Nagtanong po siya kung may bakante pang silid. Biglang tumalon ang puso ko. Kaya, sinabi po ng anak niyo ang sitwasyon. Anong sitwasyon? Sandaling nagdalawang isip si G.M. Roberto. Presidente, sinabi po ng anak niyo. Biglang nawalan ng trabaho ang aking tito at nahihirapan ang aking asawa. Kaya gusto ko siyang bigyan ng comfort sa isang magandang lugar. Isang silid lang po ang pakiusap. Kahit magkano pa ang halaga. Nang marinig ko iyon, tumulo ang luha ko. Presidente, halatang halata po na pagod ang boses ng anak niyo. Kaya ano ang sinabi mo? Sinabi ko po na fully booked kami. Wala po akong magawa dahil wala po akong utos mula sa inyo. Gusto ni Carlo na bigyan ng comfort ang asawa niya kahit mahal pa ang babayaran. Kahit ganoon kadalas minamaliit ni Sofia si Carlo at trinato akong masama, mahal pa rin niya si Sofia. G.M. Roberto, maghanda ka ng isang silid, ang highest end suite. Opo, Presidente. Kung ganoon, tawagan mo ang anak ko. Sabihin mo na binibigyan namin sila ng special VIP invitation. Libreng manatili sa highest end suite. Pero, Presidente, ipinawalang bisa niyo po ang booking kahapon. Sabihin mo na system error iyon. At gusto naming humingi ng paumanhin ng formal. Kasama ang free accommodation. Bigyan mo sila ng free use ng lahat ng facilities sa resort. Sandaling nagdalawang isip si G.M. Roberto. Presidente, may plano po ba kayo? Pinunasan ko ang aking luha at nagsalita. G.M. Roberto, gusto kong turuan ang aking manugang, subalit ayokong pahirapan ang aking anak. Masusunod, Presidente. At G.M. Roberto, opo, Presidente. Pupunta ako sa resort ngayon. Nagulat si G.M. Roberto. Pupunta po kayo, Presidente? Oo. Kailangan kong pumunta ng personal. Masusunod. Presidente, maghahanda po ako. Tama ba ang ginagawa ko? Dalawang boses ang nag-aaway sa aking isip. Ang isa ay nagsasabi, Mila, tama ang ginagawa mo. Kailangang turuan si Sofia. Hinusgahan niya ang mga tao batay sa trabaho, minamaliit ang mga tagalinis, at trinato kanya bilang katulong. Dapat lang na maranasan niya ito. Subalit ang isa pang boses ay sumasalungat. Ngunit mabait si Carlo. Mahal ni Carlo si Sofia. Kung pababagsakin mo si Sofia, babagsak din si Carlo. Okay lang ba iyon? Umiling ako. Hindi. Ginagawa ko ito para sa aking anak. Kailangang malaman ni Carlo ang tunay na kulay ni Sofia.
para makagawa siya ng tamang desisyon. Subalit may isa pang boses na bumulong. Paano kung papanigan ni Carlo si Sofia? Paano kung sumama ang loob ni Carlo sa iyo? Paano kung magtanong si Carlo, Ma, bakit po ganyan kayo? Sumikip ang dibdib ko. Iyon ang pinaka-kinakatakutan ko. Na magtatampo sa akin si Carlo. Na masisira ang aming relasyon. Subalit ako ang mama ni Carlo. Isang mama na gustong maging masaya ang kaniyang anak. Hindi ko pwedeng manahimik habang pinahihirapan ni Sofia ang aking anak. Inilabas ko ang cellphone at tinawagan si GM Roberto. Opo, GM Roberto. Tinawagan mo ba ang anak ko? Opo, kakakol ko lang po. Ano ang sabi niya? Nagulat po siya noong una. Pagkatapos, nagpasalamat po siya. Binigay ko po kay Sofia ang telepono at tumanggap siya. Ano ang sabi ni Sofia? Sandaling nagdalawang isip si GM Roberto. Sabi po ni Sofia, kung gagawin niyo lang din ito, bakit kahapon pa hindi niyo ginawa? Kinuyom ko ang aking kamao. Sofia, ganoon ka pa rin hanggang sa huli. GM Roberto, anong oras sila darating? Mga 3:00 po ng hapon. Sige, maghanda ka. Presidente, paano po ako maghahanda? Nagdalawang isip ako saglit at nagsalita ng may determinasyon. GM Roberto, isamon mo ang lahat ng empleyado ng resort. Po? Lahat ng empleyado? Oo, front desk staff, room attendant, restaurant staff, lahat ng empleyado. Presidente, ano po ang kailangan kong ipakita kay Sofia? Kung sino ang tagalinis? Narinig ko ang paghithit ng hininga ni GM Roberto. Masusunod, Presidente. Ibinaba ko ang telepono at binuksan ang aparador. Matagal ko nang hindi sinusuot ang aking suit. Isinuot ko ang itim na jacket at puting blouse at pearl necklace at earrings. Tumayo ako sa harap ng salamin. Hindi isang 67 taong gulang na lola, kundi isang marangal na negosyante ang nakatayo doon. Oo, ito ang tunay ako. Malamig at determinado ang tingin ko. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot. Sofia, ngayon, magbabago ang buhay mo. 2:00 ng hapon. Sumakay ako ng taxi at pumunta sa Perlas ng Karagatan Resort. Ang tanawin sa labas ng bintana ay pamilyar. Ang lugar kung saan ako at ang aking asawa ay nagpatakbo ng isang maliit na pension house. 40 taon na ang nakalipas. Ngayon, nakatayo ang isang grand na resort. Nakarating na po tayo, ma'am. Salamat. Bumaba ako sa taxi. Tumayo ako sa harap ng main entrance ng resort. Ang 20 palapag na gusali ay kumikinang sa sikat ng araw. Ako ang gumawa nito. Kami ng asawa ko ang gumawa nito. Pumasok ako sa entrance at lumabas si GM Roberto. Presidente, maligayang pagdating. Handa na po ba? Oo, 120 empleyado ang naghihintay. Mabuti. Anong oras darating ang anak ko? Mga 3:10 ng hapon. Kung ganoon, may 10 minuto pa ako. Opo, Presidente. Nagpunta ako sa likod ng resort. Staff entrance iyon. Sumakay ako sa elevator at bumaba sa first floor lobby. Pumasok ako sa VIP lounge sa isang tabi ng lobby. Mula sa bintana, nakita ko ang main entrance. Pumasok si GM Roberto. Presidente, handa na po ang lahat ng empleyado. Saan sila nakapwesto? Mula po sa lobby entrance hanggang sa elevator, nakahanay po sila sa magkabilang gilid. Mabuti. Presidente, hindi po ba magugulat ang anak nyo? Nagdalawang isip ako saglit. Magugulat siya. Subalit kailangan niyang malaman kung sino ang kaniyang mama. Tumango si GM Roberto. Masusunod, Presidente. Mabilis na tumibok ang puso ko. Nanginginig ang aking kamay. Subalit hindi iyon panginginig dahil sa takot. Ito ay panginginig dahil sa determinasyon. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Mula sa malayo, may papalapit na taxi. 3-3. Huminto ang taxi sa harap ng main entrance ng resort. Bumilis ang paghinga ko. Bumukas ang pinto ng taxi. At bumaba si Sofia. Namumutla ang mukha ni Sofia. Halata ang iyak niya kahapon. Subalit suot pa rin niya ang designer na handbag. Suot niya ang designer na salamin sa mata. Hinawakan ni Carlo ang kamay ni Sofia at pumasok sa resort. Bumukas ang automatic door. Sa sandaling iyon, ang 120 empleyado na nakahanay sa magkabilang gilid ng lobby ay sabay-sabay na yumukod, maligayang pagdating.
Umalingaw-ngaw sa lobby ang boses ng 120 empleyado. Huminto sina Carlo at Sofia. Gulat ang kanilang mga mukha. Lumapit ang front desk staff. Mga bisita, tatratuhin po namin kayo bilang special VIP. Dito po kayo. Nagulat si Carlo at nagtanong, VIP po kami? Opo, mga bisita. Hinihingi po namin ang inyong paumanhin sa system error kahapon. Bilang paumanhin, ibibigay po namin sa inyo ang highest end suite ng libre. Nagtanggal si Sofia ng salamin sa mata at nagsalita. Natural lang, di ba? Kahapon, sobrang kahihiyan ang dinanas namin. Tumigas ang ekspresyon ng front desk staff. Subalit pinanatili niya ang ngiti niya ng propesyonal. Pasensya na po, mga bisita. Pinigilan ni Carlo si Sofia. Sofia, tama na. Nakikita tayo ng mga tao. Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Kahapon, sobrang hirap ang dinanas namin. Lumakas ang boses ni Sofia. Tiningnan sila ng ibang bisita sa lobby. Pinanood ko ang eksena mula sa VIP lounge. Tumayo si GM Roberto sa tabi ko. Presidente, lalabas na po ba kayo ngayon? Umiling ako. Hindi pa. Kung ganoon, kailan? Sa hapunan. Sa pinakadramatikong sandali. Masusunod, Presidente. Sumakay sina Carlo at Sofia sa elevator. Muling yumukod ang mga empleyado. Magkaroon po kayo ng magandang oras. Nagsara ang pinto ng elevator. Tiningnan ko sila at dahan-dahan akong ngumiti. Isang malamig at determinadong ngiti. Ngayon, magsisimula na talaga. Ngayong gabi, malalaman mo ang totoo. At malalaman mo rin kung paano ka nakitungo sa mga tao. Inilabas ko ang cellphone at nag-text kay G.M. Roberto. 7:00 ng gabi, maghanda ka ng special dinner sa VIP restaurant. Imbitahan sina Carlo at Sofia. At nandoon din ako. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-reply si GM Roberto. Masusunod, Presidente. Maghahanda po kami ng pinakamahusay. Ibinaba ko ang cellphone at tiningnan ang labas ng bintana. Lumulubog na ang araw. Ang pulang sunset ay nagkulay sa dagat. Isang magandang tanawin. Subalit ang aking puso ay nanatiling malamig. Sofia, maghanda ka. Ngayong gabi, tuluyan nang magbabago ang buhay mo. 6:30 ng gabi. Natapos ko na ang paghahanda sa VIP lounge. Tiningnan ko ang salamin at inayos ang aking damit. Itim na jacket, puting blouse, pearl necklace. Perpekto. Pumasok si GM Roberto. Presidente, tapos na po ang paghahanda sa restaurant. Nakontak mo ba sina Carlo at Sofia? Opo. Kaka-call lang po sa silid nila. Masaya po sila sa special dinner. Si Sofia? Sabi po ni Sofia. Siyempre, dapat lang na pumunta kami. Sa ginawa nila sa amin kahapon, dapat lang nagawin nila ito. Ngumiti ako ng mapait. Presidente, kinakabahan po ba kayo? Hindi, GM Roberto. Hindi na ako nanginginig. Presidente, paano kung magugulat si Carlo? Subalit kailangan niyang malaman. Ang totoo, tumango si GM Roberto. Masusunod, Presidente. Kung ganoon, magkita na lang po tayo sa restaurant sa 7:00. Umalis si GM Roberto. Naiwan akong solo at tiningnan ang labas ng bintana. Gumagabi na. Nagsimulang umilaw ang mga streetlight sa hardin ng resort. Ben, magagawa ko ito, di ba? Nagtanong ako sa aking asawa na nasa langit. Ang hangin ay dumaan sa bintana. Parang sumasagot ang aking asawa. Mila, maging marangal ka. Kaya mo iyan. Huminga ako ng malalim at lumabas sa VIP lounge. Sumakay ako sa elevator at umakyat sa 20th floor. Nandoon ang VIP restaurant. Bumukas ang pinto ng elevator. Nakita ko ang entrance ng restaurant. Ang golden sign ng Paradise View Restaurant ay kumikinang. Naghihintay si GM Roberto sa entrance. Presidente, dito po. Pumasok ako sa restaurant. Mula sa glass window, nakita ko ang buong dagat ng Palawan. Maganda ang night view. 3 mesa ang inihanda. Sa isang sulok, ang mesa para kina Carlo at Sofia. At malayo ng kaunti ang aking mesa. Presidente, dito po kayo uupo. Itinuro ni GM Roberto ang aking mesa. Tumango ako at naupo. Pagkatapos ng 5 minuto, darating sina Carlo at Sofia. Mabilis na tumibok ang puso ko. Pinagpapawisan ang kamay ko. Subalit kalmado ang aking ekspresyon. Eksakto 7:00. Bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok sina Carlo at Sofia.
Suot ni Sofia ang isang makulay na dress. May dala siyang designer na handbag at nakasuot ng high heels. Suot naman ni Carlo ang isang malinis na shirt at pants. Lumapit ang waiter at bumati. Maligayang pagdating. Mga bisita, dito po kayo. Inakay sina Carlo at Sofia sa mesa. Mga 5 metro ang layo sa mesa ko. Tumingin si Sofia sa paligid at nagsalita. Wow, ang ganda dito. Talagang iba ang high-end na resort. Mahinang nagsalita si Carlo. Sofia, hinaan mo ang boses mo. Bakit? Kung maganda, sinasabi ko lang na maganda. Malakas pa rin ang boses ni Sofia. Ibinigay ng waiter ang menu. Naghanda po kami ng special course meal ngayon. 7 course, mula appetizer hanggang dessert. Tiningnan ni Sofia ang menu at nagsalita. Hon, tingnan mo. May lobster. Oo, maganda. Sa hirap na dinanas namin kahapon, natural lang ito. Sa sandaling iyon, may kakaibang pagbabago sa ekspresyon ng waiter. Subalit pinanatili niya ang ngiti niya ng propesyonal. Mag-order na po ba kayo? Opo, course meal. At ang pinakamahal na wine, masusunod mga bisita. Tahimik kong pinanood ang eksena mula sa aking mesa. Hindi pa rin nagbabago si Sofia. Pera, designer brand at special treatment. Iyon lang ang standard ni Sofia. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang appetizer. Isang pagkain na may foie gras at truffle oil. Kumain si Sofia at nagsalita. Han, ang sarap talaga nito. Talagang ang mahal ang pinakamaganda. Tahimik lang kumain si Carlo. Hindi masaya ang ekspresyon niya. Nagtanong si Sofia. Han, bakit? Wala ka sa mood? Hindi. Naaalala ko lang si Tito. Tumigas ang ekspresyon ni Sofia. Han, huwag mong pag-usapan iyan. Nasasira ang mood ko. Ngayon lang, huwag mong isipin si tatay. Nandito tayo sa magandang lugar. Kumakain ng masarap. Huwag mong sirain ang mood. Wala akong nasabi si Carlo. Masakit ang dibdib ko habang tinitingnan ko iyon. Carlo, mabait ka talaga. Subalit si Sofia ay iba. Dumating ang main course. Lobster at steak. Nagalak si Sofia. Wow, hon. Tingnan mo. Lobster. Tiningnan sila ng ibang bisita. Nagtanong si Carlo na may gulat na ekspresyon. Sofia, dahan-dahan lang. Bakit? Masaya ako. Kaya ano ang masama? Hindi pinansin ni Sofia. Kumain siya ng lobster at patuloy na nag-ingay. Han, ang mahal siguro nito. Pero free lang, di ba? Ang laking benefit. Oo, tama. Galit na galit ako kahapon. Pero ngayon, medyo gumanda na ang mood ko. Hindi sumagot si Carlo. Tahimik lang siyang kumain. Habang tinitingnan ko sila mula sa aking mesa, nagdesisyon ako. Oras na. Tiningnan ko si GM Roberto at nagbigay ng senyas gamit ang aking mata. Tumango si GM Roberto at lumabas sa restaurant. Pagkatapos ng ilang sandali, medyo dumilim ang ilaw ng restaurant. At ang ilaw ay tumutok sa aking mesa. Spotlight iyon. Gulat na tumingin sa akin sina Carlo at Sofia. Dahan-dahan akong tumayo. Ibinaba ko ang upuan at tumayo ng marangal. At naglakad ako patungo kina Carlo at Sofia. Ang tunog ng high heels ay umalingaw-ngaw sa restaurant. Lahat ng tingin ay nasa akin. Nanlaki ang mata ni Sofia. Oh, Mama. Gulat ding tumayo si Carlo. Ma, bakit po kayo nandito? Tumayo ako sa harap ni na Carlo at Sofia. Malamig at marangal. Carlo, Sofia, matagal-tagal na ha? Gulat na nagtanong si Sofia. Mama, paano po kayo nandito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta dito? Hindi. Iyon po, Mama. Hindi po ba dapat nasa Maynila kayo? Ngumiti ako. Isang malamig at matalim na ngiti. Sofia, pwede akong pumunta kahit saan ko gusto. Sumingit si Carlo. Ma, kailan pa po kayo pumunta sa Palawan? Bakit hindi po kayo nagsabi? Gusto kong bigyan kayo ng surprise gift. Nagtataka ang ekspresyon ni Sofia. Gift po? Oo, Sofia. Gift. Dahan-dahan kong tiningnan ang restaurant. At tiningnan ko si Sofia ng diretsyo. Sofia, kamusta ang resort na ito? Opo. Maganda. Sobrang ganda. Nagustuhan mo ang restaurant na ito? Opo, syempre. Sobrang classy dito. Kung ganoon, mabuti. Nagdalawang isip ako saglit at binitawan ko ang bomba. Ako ang may-ari ng resort na ito. Biglang tumahimik ang restaurant.
Tumigas ang ekspresyon ni Sofia. Nanlaki ang mata ni Carlo. Po? Ano po? Tumawa ng awkward si Sofia. Mama, nagbibiro lang po kayo. Hindi ako nagbibiro, Sofia. Itinaas ko ang aking kamay at tinawag si GM Roberto. Lumapit si GM Roberto. Opo, President. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Sofia. PR Presidente? Hindi rin makapaniwala ang ekspresyon ni Carlo. Ma, ano po ang sinasabi niyo? Magalang na nagsalita si GM Roberto. Ipakikilala ko po. Siya po si Presidente Mila, ang presidente ng Perlas ng Karagatan Resort Group. Nahulog ang fork sa kamay ni Sofia. Umalingaw-ngaw sa restaurant ang tunog ng metal, aanong nanginginig na nagtanong si Carlo. Ma, totoo po ba? Pero ma, nalugi ang pension house at naging tagalinis, umiling ako. Hindi, Carlo. Hindi nalugi ang pension house. Inalis ko ang pension house at itinayo ko ang resort na ito. Napaluhod si Carlo. Nahawakan niya ang upuan at pinanatili ang balanse niya. Ma, kung ganoon, sa buong panahong iyon? Oo, Carlo. Pagkaalis mo sa Maynila, itinayo namin ng papa mo ang resort na ito. At pagkatapos ng 10 taon, ginawa namin ang pangalawang branch sa Boracay. Nanginginig na nagsalita si Sofia. Pagsisinungaling po. Tagalinis kayo, mama. Tiningnan ko si Sofia ng diretso. Sofia, hindi ako naging tagalinis. Iyan lang ang gusto mong paniwalaan. Pero si Carlo? Nagluha si Carlo at nagtanong, Ma, bakit po? Bakit niyo po tinago? Carlo, ayaw ni mama na maging taong umaasa sa yaman ng magulang. Gusto kong mabuhay ka sa sarili mong lakas at kakayahan. Tumulo ang luha mula sa mata ni Carlo. Biglang sumigaw si Sofia. Hindi! Hindi ito totoo! Tiningnan si Sofia ng lahat ng tao sa restaurant. Hindi pinansin ni Sofia. Presidente kayo ng resort? Kung ganoon, ako? Lalo pang namutla ang mukha ni Sofia. Kung ganoon, ang mga sinabi ko sa inyo, mama malamig akong sumagot. Oo, Sofia. Pinaglinis mo ako. Pinunasan mo ang toilet bowl sa banyo. Tinukso mo ako dahil galing ako sa pagiging tagalinis ng resort. Napaluhod si Sofia. Hinawakan ni Carlo si Sofia. Sofia, okay ka lang? Hindi. Hindi ako okay. Tiningnan ako ni Sofia ng matalim. Mama, bakit hindi po kayo nagsabi? Bakit hindi po kayo nagsabi sa akin? Tahimik subalit determinado akong sumagot. Sofia, kung sinabi ko ba, ganoon mo ba ako traratahin? Akala mo, tagalinis ako. Kaya ganoon mo ako trinato. Kung alam mo na presidente ako ng resort, syempre, sasalubungin mo ako ng maayos. Hindi nakapagsalita si Sofia. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Sofia, ang tao ay hindi trinatrato batay sa trabaho o posisyon. Lahat ng tao ay dapat bigyan ng respeto, maging tagalinis man o presidente. Yumuko si Sofia. Nanginginig ang kamay niya. Tiningnan ako ni Carlo at nagtanong, Ma, kung ganoon, ang pagpapawalang bisa ng booking kahapon, tumango ako. Oo, Carlo, ako ang nagpawalang bisa. Alam mo ba ang sinabi ni Sofia nang iwan niya ako sa bahay? Umiling si Carlo. Tiningnan ko si Sofia at nagsalita. Sofia, gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang sinabi mo? Hindi makatingin si Sofia. Itinaas ko ang aking boses. Ang isang ina ay nararapat na naglilinis ng bahay. Buhay niyo na po ang paglilinis ng mga resort, kaya hindi niyo na po kailangang pumunta. Ang ibang bisita sa restaurant ay tahimik na nakikinig. Sa tingin ko, sanay na po kayo sa storage room ng mga gamit sa paglilinis, hindi sa silid ng bisita. Tumingin si Sofia. May luha sa kaniyang mata. Mama, pasensiya na po. Sofia, humingi ka ng tawad mamaya. May sasabihin pa ako. Tiningnan ko si GM. Roberto. GM. Roberto, pupwede mo bang sabihin ang nangyari kahapon? Tiningnan ni GM Roberto si Sofia at nagsalita. Kahapon, ang bisita na ito ay nagsabi sa aming front desk staff. Ang mga tagalinis dito ay napakababa ang level, kaya nagkakamali sila. Lalo pang namutla ang mukha ni Sofia. At ito ang unang beses kong nakita, ang ganitong third-rate na resort. Siguro, hindi na train ng maayos ang mga empleyado. Tiningnan si Sofia ng mga tao sa restaurant, mga tingin ng pagtuligsa. Umiyak si Sofia. Pasensiya na po. Mali po ako. Tiningnan ko ang iyak ni Sofia at nagdalawang isip saglit.
Masakit ang isang bahagi ng aking puso, subalit hindi ako pwedeng huminto. Sofia, tumira ako sa bahay niyo sa loob ng 3 buwan. Tumingin si Sofia. Basang-basa ng luha ang mukha niya. Ano ang sinabi mo sa akin sa loob ng 3 buwan na iyon? Oo po, Mama. Nagmamop po kayo sa resort, kaya perpekto ang paglilinis niyo ng banyo namin. Yumuko si Sofia. Mag-order po ako ng designer na bag sa mall, kaya pakilinis po ng mabuti ang bahay. Expert po kayo sa paglilinis, di ba? Tiningnan ni Carlo si Sofia ng gulat. Sofia, sinabi mo talaga iyan? Hindi makasagot si Sofia. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Mama, puro paglilinis lang po ang alam nyo, di ba? Mahirap po magluto ng high-end na pagkain. Ang biyenan ko po. Galing siya sa Palawan, naglinis ng mga toilet bowl sa resort sa buong buhay niya. Tahimik na nakikinig ang mga tao sa restaurant. May isang bumulong, Naku, paano niya nasabi iyon sa biyenan niya? Lumuhod si Sofia. Mama, pasensiya na po. Sobrang pasensiya na po. Tiningnan ko si Sofia. Sofia, hinusgahan mo ang mga tao batay sa trabaho. Inisip mo na pwedeng maliitin ang tagalinis. At ang anak ng VP sa malaking korporasyon ay kahanga-hanga. Ipinagmamalaki mo na ang tatay mo ay isang VP sa malaking korporasyon. Ipinagmamalaki mo na tumatanggap ka ng allowance na 800 piso bawat buwan at binibigyan ka ng designer na bag na nagkakahalaga ng 33,000 piso. Umiyak si Sofia. Mama, pasensiya na po. Pero, Sofia, huminto ako sandali at inilabas ko ang huling card. Nawalan ng trabaho ang tatay mo, di ba? Lalo pang lumakas ang iyak ni Sofia. Ngayon, hindi ka na makakatanggap ng allowance at hindi ka na makakabili ng designer brand. Tama ba? Tumango si Sofia. Sofia, ngayon, ang tatay mo ay mas masahol pa sa tagalinis na minamaliit mo. Wala na siyang trabaho. Sumigaw si Sofia. Hindi! Hindi ganoon ang tatay ko. Bakit? Kung wala siyang trabaho, wala siyang halaga? Sa standard mo? Hindi nakapagsalita si Sofia. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Sofia, alam mo ba ang nararamdaman mo ngayon? Iyan ang naramdaman ko sa loob ng 3 buwan. Ang pakiramdam ng minamaliit, trinato ng masama, at sinisira ang dignidad. Ngayon, alam mo na, di ba? Humiga si Sofia sa sahig at umiyak. Tiningnan ako ni Carlo at nagsalita. Ma, bakit po kayo nagtiyaga sa buong panahong iyon? Bakit hindi po niyo sinabi ang totoo? Tiningnan ko si Carlo at sumagot. Carlo, inisip ni Mama na kailangan mong malaman ang tunay na kulay ni Sofia. Anong sinasabi niyo po? Carlo, mahal mo si Sofia, di ba? Subalit kailangan mong malaman kung anong klaseng tao si Sofia. Tiningnan ni Carlo si Sofia na may komplikadong ekspresyon. Inilabas ko ang isang envelope mula sa aking handbag. Carlo, alam mo ba kung ano ito? Ano po? Certificate ito ng 100% share ng Perlas ng Karagatan Resort Group. Nanlaki ang mata ni Carlo at ito ang certificate ng 100% share ng Perlas ng Karagatan Resort Boracay. Inilagay ko ang mga document sa mesa. Alam mo ba kung magkano ang market value ng dalawang resort na ito? 350 milyong piso. Nag-ingay ang mga tao sa restaurant. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Carlo. 350 milyong piso. Oo, Carlo. Ang mama mo ay presidente ng resort group na nagkakahalaga ng 350 milyong piso. Tumingin si Sofia. Nanlaki ang kaniyang mata. Tiningnan ko si Sofia at nagsalita. Sofia, ang biyenan na minamaliit mo, ang tagalinis, ay may ari-arian na nagkakahalaga ng 350 milyong piso. At mas marami iyon kaysa sa naipon ng tatay mo sa buong buhay niya. Tuluyan nang nawasak si Sofia. Naupo siya sa sahig at nagsimulang umiyak. Hindi, hindi. Tiningnan ko si GM Roberto, GM. Roberto, handa na ba ang huling paghahanda? Opo, Presidente. Pumalakpak si GM. Roberto, bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok ang 120 empleyado ng resort. Front desk staff, room attendant, restaurant staff, cleaning staff, lahat ng empleyado. Yumukod sila sa akin. Salamat, Presidente. Umalingaw-ngaw sa restaurant ang boses ng 120 empleyado. Tiningnan ni Sofia ang eksena at natulala. Gulat din si Carlo. Tiningnan ko ang mga empleyado at nagsalita. Salamat sa inyong pagsisikap. Nandito ako ngayon upang magbigay pugay sa inyo.
Pumalakpak ang mga empleyado. Tinuro ko si Sofia at nagsalita. Ito ang aking manugang. At siya rin ang taong bastos na nakitungo sa inyo kahapon. Yumuko si Sofia. Minamaliit niya kayo at tinawag kayong tagalinis level. Tiningnan si Sofia ng mga empleyado. Subalit kayo ang pinakamahalaga sa akin. Dahil sa inyo, nagpapatakbo ang resort na ito at dahil sa inyo, nagiging masaya ang mga bisita. Lumuluha ang mga empleyado, mga kasamahan. Walang masama o maganda sa trabaho. Maging cleaner, cook, o front desk staff. Lahat ng trabaho ay mahalaga. Pumutok ang palakpakan. Tiningnan ko si Sofia at nagsalita. Sofia, alam mo na ngayon, di ba? Hindi dapat hinuhusgahan ang tao batay sa trabaho. Umiiyak na sumagot si Sofia. Opo, mama. Pasensya na po. Umalis ang mga empleyado. Naiwan kaming tatlo sa restaurant. Nakaluhod pa rin si Sofia. Nakaupo si Carlo at nakahawak sa ulo niya. Dahan-dahan akong lumapit kay Sofia. Tumayo ako sa harap ni Sofia. Sofia, tumayo ka. Nanginginig na nagsalita si Sofia. Mama, pasensya na po. Sobrang pasensya na po. Tumayo ka. Dahan-dahang tumayo si Sofia. Basang-basa ng luha ang mukha niya. Burado ang makeup niya. Tiningnan ko si Sofia ng diretso. Alam mo ba kung ano ang mali sa iyo ngayon? Opo, mama. Ako ay nagkamali. Ano ang pagkakamali mo? Minamaliit ko po si mama. Minamaliit ko po ang tagalinis at tinukso ko. Iyon lang ba? Sofia? Minamaliit mo hindi lang ako, kundi lahat ng tao, mga empleyado ng resort, mga tagalinis, mga service worker. Yumuko si Sofia. Hinuhusgahan mo ang mga tao batay sa trabaho. Inisip mo na pwedeng tratuhin ng maayos ang may pera at posisyon at pwedeng maliitin ang wala. Pasensya na po. Ipinagmamalaki mo na ang tatay mo ay isang VP sa malaking korporasyon, subalit ngayon, nahihiya ka dahil wala na siyang trabaho, di ba? Umiyak si Sofia. Mama, wag niyo po sabihin niyan. Please. Sumagot ka, Sofia. Nahihiya ka ba? Tumango si Sofia. Opo, nahihiya po ako. Nahihiya po akong makita ng mga kaibigan ko na wala ng trabaho si tatay. Napabuntong hininga ako. Ang tatay ko pa rin. Maging may trabaho man o wala, hindi magbabago ang tatay ko. Ikaw ang nagbago dahil hinuhusgahan mo ang mga tao batay sa pera at posisyon. Iba na rin ang tingin mo sa tatay mo. Naupo si Sofia sa sahig. Mama, ako ano ang dapat kong gawin? Tiningnan ko si Sofia. Kailangan mong magtrabaho ngayon. Hindi ka pa nagtrabaho sa buong buhay mo. Nagtapos ka ng kolehiyo, naging housewife, at nag-asawa. Tumango si Sofia. Hindi ka na pwedeng umasa sa tatay mo. Ang suweldo lang ni Carlo, hindi sapat sa gastos mo. Nanginginig na nagtanong si Sofia. Kung ganoon, ano-ano ang dapat kong gawin? Nagdalawang isip ako saglit at binitawan ko ang bomba. Maglinis ka dito. Nanlaki ang mata ni Sofia. Po? Ano po? Maging tagalinis ka, Sofia. Mama, hindi po iyon, hindi ko po kayang gawin iyon. Hindi mo kayang gawin? O ayaw mong gawin? Bibigyan kita ng offer. Magtrabaho ka dito sa resort bilang tagalinis sa loob ng 3 buwan. Gulat na tumingin sa akin si Sofia. 3 buwan po? Oo, 3 buwan. Paglilinis ng silid, paglilinis ng banyo, paglilinis ng pasilyo, ang mga trabaho na ipinagawa mo sa akin, ikaw mismo ang gumawa. Mama, ako. At pagkatapos ng 3 buwan, kung sa tingin ko ay nagbago ka na, i-hire kita bilang regular employee. Ang suweldo ay 100 piso kada buwan. Bakit? Iyan ang average salary ng isang tagalinis. Hindi nakapagsalita si Sofia. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Sofia, kailangan mong pumili. Magtrabaho bilang tagalinis at matuto ng kahalagahan ng tao o manatiling housewife sa buong buhay mo. Yumuko si Sofia. Tiningnan ako ni Carlo at nagsalita. Ma, hindi po ba masyadong masama iyon? Ipinapagawa niyo kay Sofia ang pagiging tagalinis. Tiningnan ko si Carlo ng diretsyo. Carlo, ano ang masama sa pagiging tagalinis? Hindi iyon po, ma. Ang tagalinis ay isang marangal na trabaho. Ako mismo, ang mama mo, ay naglinis sa isang maliit na pension house. Hindi nakapagsalita si Carlo.
Tiningnan ko si Sofia at nagsalita. Bukas ng umaga, 9:00. Bigyan mo ako ng sagot. Kung magtatrabaho ka bilang tagalinis o babalik ka sa Maynila. Umiyak si Sofia at tumango. Dinala ko ang aking handbag at lumabas sa restaurant. Hindi ako lumingon. Ang tunog lang ng high heels ang umalingaw-ngaw sa restaurant. Pagkalabas ko sa restaurant at naglalakad sa pasilyo, nawalan ako ng lakas sa binti. Sumandal ako sa dingding. Nanginginig ang kamay ko. Nawala ang lahat ng lakas sa aking katawan. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Tumulo ang luha ko. Ang mga luhang pinigilan ko sa loob ng 3 buwan. Ang panahon ng minamaliit, trinato ng masama, at sinisira ang dignidad. Lahat ay dumaan sa aking isip. Mama, naglinis po kayo sa resort, kaya perpekto ang paglilinis nyo ng banyo. Galing sa pagiging tagalinis, hindi nyo po alam ang mga detalye. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Naupo ako at umiyak nang walang tunog. Lumapit si GM Roberto. Presidente, okay lang po ba kayo? Oo, okay lang GM. Roberto. Presidente, talagang kahanga-hanga po kayo. Hindi. Gusto ko lang na protektahan ang aking dignidad. Inilagay ni GM Roberto ang kamay niya sa aking balikat. Presidente, napakalakas niyo po. Tumingin ako kay GM Roberto. GM. Roberto, masyado ba akong masama? Hindi, Presidente. Kailangang matuto si Sofia. Pero si Carlo. Nahihirapan si Carlo. Kailangan ding malaman ni Carlo ang totoo. Tumango ako. Lumabas ako sa resort at sumakay sa taxi. Tiningnan ko ang labas ng bintana at nakita ko ang mga bituin. Maganda ang gabi. Ben, tama ba ang ginawa ko? Nagtanong ako sa aking asawa na nasa langit. Kumikinang ang mga bituin. Parang sumasagot, tama Mila, naging marangal ka. Ngumiti ako. Kahit umiiyak, ngumiti ako. Dumating ako sa bahay. Nauupo ako sa sofa sa sala at tiningnan ang dagat. Ang liwanag ng buwan ay nagpapailaw sa dagat. Narinig ko ang tunog ng alon. Payapa. Nagring ang cellphone. Text mula kay Carlo. Ma, sobrang gulo ng isip ko ngayon. Hindi po ako galit sa inyo. Sobrang shock lang. Pwede ko po ba kayong bisitahin bukas? Binasa ko ang text at umiyak. Carlo, pasensiya na. Pinahirapan kita. Nag-text ako pabalik. Carlo, anytime pwede kang pumunta. Palagi akong nandito. Love kita. Ibinaba ko ang cellphone at tiningnan ko ang labas ng bintana. Bukas, magbabago ang lahat. Kung ano ang pipiliin ni Sofia. Kung ano ang magiging reaksyon ni Carlo. Subalit hindi ako nagsisisi. Pinrotektahan ko ang aking dignidad. Pinatunayan ko ang aking halaga. Hindi na ako muling mamaliitin. Ngayon, magsisimula na ang simula ng pagiging tunay na pamilya. Sumandal ako sa sofa at pumikit. Payapa ang aking puso. Lumalim ang gabi. Ang narinig ko lang ay ang tahimik na tunog ng alon. Kinaumagahan, maaga akong nagising. 5:00 ng umaga, sanay na ako sa ganoon. Lumabas ako sa sala at nagtimpla ng kape. Naupo ako sa balcony at tiningnan ang dagat. Sumisikat na ang araw. Ang pulang liwanag ng araw ay nagkulay sa horizon. Isang bagong araw. Tiningnan ko ang cellphone at may text mula kay Sofia. Mama, bibisitahin ko po kayo sa resort ngayong 9:00 ng umaga. May sasabihin po ako. Binasa ko ang text at tahimik akong napabuntong hininga. Ano ang sasabihin niya? 8:30 ng umaga. Pumunta ako sa resort. Pagdating ko sa resort, naghihintay si GM Roberto sa entrance. Presidente, maligayang pagdating. Hindi pa po nakakarating si Sofia, ganoon ba? Pumasok ako sa VIP lounge sa first floor lobby. Uminom ako ng kape at naghintay. Sa main entrance ng resort, pumasok sina Carlo at Sofia. Namumutla ang mukha ni Sofia. Dala pa rin niya ang designer na handbag. Suot din niya ang salamin sa mata. Hindi niya kayang iwan ang designer brand, ano? Inalalayan ni Carlo si Sofia habang naglalakad. Nagtanong sila sa front desk. Gusto po naming makita ang presidente. Tumawag ang front desk staff. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si GM. Roberto, dito po kayo. Inakay sina Carlo at Sofia sa VIP lounge. Bumukas ang pinto. Pagkakita sa akin ni Sofia, tinanggal niya ang salamin sa mata. Namamaga ang mata niya.
Umupo kayo. Naupo sina Sofia at Carlo sa sofa. Naupo ako sa harap nila. Naging tahimik. Si Sofia ang unang nagsalita. Mama, hindi po ako nakatulog kagabi. Nagmuni-muni po ako. Pero, huminto si Sofia. At biglang lumakas ang boses niya. Mama, hindi po ba masyadong masama ang ginawa niyo? Tinaas ko ang kilay ko. Ano? Kayo po ang unang nagtago ng totoo, Mama. Nagulat si Carlo at tiningnan si Sofia. Sofia, ano ba ang ginagawa mo? Hindi pinansin ni Sofia si Carlo at nagpatuloy sa pagsasalita. Dapat po sinabi niyo na presidente kayo ng resort. Bakit po niyo tinago? Kalmado akong sumagot. Sofia, kung sinabi ko ba, ganoon mo ba ako traratahin? Iba ang magiging trato mo sa akin. Sasalubungin mo ako ng maayos at susundin mo ako. Namula ang mukha ni Sofia. Hindi, iyon po. Kung alam ko po na presidente kayo ng resort, syempre, trinato ko kayo ng maayos. Iyon ang normal, di ba? Umiling ako. Sofia, iyan ang problema. Hinuhusgahan mo ang mga tao batay sa pera at posisyon. Hindi po. Ako. Ay. Nagsimulang umiyak si Sofia. Subalit alam ko, hindi ito totoong luha. Mama, paano ko po malalaman? Kung alam ko lang po na mayaman kayo, syempre, trinato ko kayo ng maayos. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Carlo. Sofia, ano ba ang sinasabi mo? Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Pinapanigan mo rin si Mama Hon. Tiningnan ni Sofia si Carlo. Syempre Hon, sa ginawa mo kay Mama sa loob ng 3 buwan, sumigaw si Sofia. Dahil akala ko, mahirap si Mama, kaya ginawa ko iyon. Naging tahimik ang restaurant. Tiningnan ko si Sofia ng diretsyo. Sofia, tama ang sinabi mo. Akala mo, mahirap ako, kaya minamaliit mo ako. Iyan ang problema, Sofia. Dapat ba, minamaliit ang mahirap? Biglang sumigaw si Sofia. Masama rin kayo, Mama. Sinitest niyo ako. Malamig ang tingin ko. Sadyang nagpanggap kayong mahirap para itest ako. Scam po ito! Hinawakan ni Carlo ang braso ni Sofia. Sofia, please, tama na. Binitawan ni Sofia ang kamay ni Carlo. Ayoko. Hindi ako unfair. Kayo ang unang nagtago ng totoo. Kaya bakit ako lang ang masama? Nagsimulang umiyak si Sofia. Subalit galit ang luhang iyon. Ako ay inakala ko lang na mahirap ang biyenan ko at minamaliit ko lang siya ng kaunti. Ang boses ko ay lalong naging malamig. Sofia, hindi ka lang. Nang kaunti na minamaliit. Trinato mo akong katulong. Paglilinis ng banyo, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, lahat ay ipinagawa mo sa akin. Naupo si Sofia. Mama, ako hindi ko alam. Hindi ko alam na ganoon kayo kalaking tao. Napabuntong hininga ako. Sofia, iyan ang problema. Inisip mo na pwedeng tratuhin ng maayos ang malaking tao at pwedeng maliitin ang maliit na tao. Tumingin si Sofia. Puno ng galit ang kaniyang mata. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Ganoon naman talaga ang mundo, di ba? Ang may pera ang binibigyan ng special treatment. Niyakap ni Carlo ang ulo niya. Sofia, please! Sumigaw si Sofia. Hon, niloloko tayo ni Mama. May 350 milyong piso. Pero nagpanggap na mahirap, Sofia. Hindi iyon ang mahalaga. Mahalaga, kung sinabi ni Mama ang totoo, hindi sana nangyari ito. Inilabas ni Sofia ang cellphone. Tatawagan ko si tatay. Hindi kami pababayaan ni tatay. Sa ginawa ni Mama na pahirapan ako, tumawag si Sofia. Hello, tatay. Narinig ko ang boses ng ama ni Sofia. Sofia, bakit? Umiyak si Sofia at sumigaw. Tatay, pumunta ka dito sa Palawan ngayon. Bakit? Anong nangyayari? Niloko ako ni Mama. Nagtago ng yaman at pinapagawa akong tagalinis dito sa loob ng 3 buwan. Sobrang nakakahiya. Sofia, kumalma ka. Pupunta ako ngayon. Bilisan mo, tatay. Sunduin mo ako. Ibinaba ang telepono. Tiningnan ako ni Sofia. Mama, tingnan niyo kung ano ang mangyayari kapag dumating si tatay. Ngumiti ako ng tahimik. Sige, maghihintay ako. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng tatay mo. Naupo si Sofia sa upuan at nagpamewang. Nakahawak si Carlo sa ulo niya. Sofia, bakit ka ganyan? Han, manahimik ka. Problema ko ito at ni Mama. Ganoon lumipas ang oras.
Mula sa main entrance ng resort, may mabilis na pumasok na taxi. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nasa mid-50s. Ama ni Sofia, nakasuit, subalit mukhang pagod. Tumakbo si Sofia at niyakap ang tatay niya. Tatay! Sofia! Ano ang nangyayari? Tatay, ginawa ito sa akin ni Mama. Pumasok ang ama ni Sofia sa lobby. Inakay siya ni GM Roberto sa VIP lounge. Bumukas ang pinto at pumasok ang ama ni Sofia. Pagkakita sa akin, bumati siya. Ate Mila, matagal-tagal na ha? Oo, matagal-tagal na. Naupo ang ama ni Sofia. Naupo si Sofia sa tabi ng tatay niya at nagsalita. Tatay, ginawa ito sa akin ni Mama. Umiyak si Sofia at inilabas ang mga nangyari sa loob ng 3 buwan. Subalit lahat ay self-centered na kwento. May 350 milyong piso si Mama, pero nagpanggap na mahirap. Tapos, pinapagawa akong tagalinis ngayon. Tiningnan ako ng ama ni Sofia. Ate Mila, ano po ang nangyayari dito? Malakas ang boses niya. Nandoon pa rin ang autoridad niya noong VP pa siya sa malaking korporasyon. Kalmado akong sumagot. Kuya, pwede ko bang sabihin ang aking panig? Dahan-dahan kong ikinuwento ang mga ginawa ni Sofia sa loob ng 3 buwan. Ang pagbabawal na umupo sa sofa, ang paglilinis ng banyo, at pag-inspeksyon, ang pagmamaliit sa harap ng mga kaibigan, ang pag-iwan sa akin ng solo para magbakasyon, at ang pagmamaliit sa mga empleyado ng resort. Lalo pang tumigas ang ekspresyon ng ama ni Sofia. Ate Mila, totoo po ba iyan? Tiningnan ko si GM Roberto. GM. Roberto, may audio po ba kayo ng CCTV kahapon? Opo, Presidente. Inilabas ni GM Roberto ang tablet at ibinigay sa ama ni Sofia. Ito po ang sinabi niya sa aming mga empleyado kahapon. Pinindot niya ang play button. Narinig ang boses ni Sofia. Ang mga empleyado dito ay napakababa ang level, kaya nagkakamali sila. Ito ang unang beses kong nakita ang ganitong third-rate na resort. Siguro, hindi na train ng maayos ang mga empleyado. Namutla ang mukha ng ama ni Sofia. Nagpatuloy ang audio. Ibinaba ng ama ni Sofia ang tablet. Nanginginig ang kamay niya. Tatay, iyon po. Galit lang po ako. Sumigaw ang ama ni Sofia. Tumahimik ka. Nagulat si Sofia at nanahimik. Tumayo ang ama ni Sofia at yumukod sa akin. Ate Mila, ako ang nagkamali sa pagpapalaki sa aking anak. Pasensiya na po. Sobrang pasensiya na po. Tumulo ang luha mula sa mata ng ama ni Sofia. Ako ang nagbigay sa kaniya ng masyadong marami. Tinuruan ko siya na ang pera ang lahat at ang posisyon ang mahalaga. Tiningnan ni Sofia ang tatay niya. Tatay, tiningnan ng tatay ang anak niya. Sofia, sobrang nakakadismaya ka. Akala ko, mabait ka, pero ikaw ay isang bastos na bata. Nagsimulang umiyak si Sofia. Tatay, humingi ka ng tawad kay Ate Mila. Humingi ka ng tawad. Sumigaw ang ama ni Sofia. Nanginginig na nagsalita si Sofia. Mama, pasensiya na po. Subalit alam ko, hindi ito galing sa puso. Tiningnan ako ng ama ni Sofia at nagsalita. Ate Mila, hayaan niyo po na magtrabaho ang aking anak sa loob ng 3 buwan. Kailangan niyang matuto kung gaano kahirap ang trabaho at hindi dapat maliitin ang mga tao. Ate Mila, yumukod ang ama ni Sofia. Pakiusap. Turuan niyo po ang aking anak. Sumigaw si Sofia. Tatay, bakit ka ganyan? Hindi ba susunduin mo ako? Tiningnan ng ama ni Sofia ang anak niya. Sofia, wala na akong trabaho. Nawalan din ako ng trabaho. Kailangan mo nang magtrabaho. Namutla ang mukha ni Sofia. Tatay, kung ganoon, ano na ako? Naupo si Sofia. Tiningnan ako ng ama ni Sofia at yumukod ulit. Ate Mila, pasensiya na po talaga at pakiusap. Tumingin ako sa ama ni Sofia at tumango. Sige, kuya. Titingnan ko siya sa loob ng 3 buwan. Naupo si Sofia sa sahig at umiyak. Ayoko. Hindi ko kayang maglinis. Hindi ko kayang magtrabaho. Walang nagbigay ng comfort kay Sofia. Lumipas ang 3 buwan. Eksaktong ika-90 araw. Umaga. Nakaupo ako sa President's Office ng resort. Sa mesa, nakalagay ang performance review ni Sofia. Work attitude, poor, work performance, unsatisfactory, colleague relationship, not harmonious, overall assessment, not qualified for regular employment.
Binasa ko ang review at napabuntong hininga. Pumasok si GM Roberto. Presidente, nakarating na po si Sofia. Papasukin niyo po ba? Oo, papasukin mo. Pumasok si Sofia. Halata ang pagtatrabaho niya sa loob ng 3 buwan. Namumutla ang mukha niya at magaspang ang kamay niya. Subalit puno pa rin ng reklamo ang kaniyang mata. Mama, pinatawag niyo po ako? Umupo ka, Sofia. Ibinigay ko ang review kay Sofia. Tiningnan ni Sofia at tumigas ang ekspresyon niya. Iyan ang performance review mo na ginawa ni Sir Kim. Pero, nagsikap po ako. Pumasok ka. Subalit hindi galing sa puso ang trabaho mo. Inilabas ko ang isa pang document. Alam mo ba kung ano ito? Ha? Notice of termination. Oo. Simula ngayon, wala ka ng trabaho. Nanlaki ang mata ni Sofia. Mama, natapos ko po ang 3 buwan. Natapos mo. Subalit hindi ka nagbago. Nagsimulang umiyak si Sofia. Mama, isa pa pong pagkakataon, please. Binigyan na kita ng pagkakataon. 3 buwang mahaba. Tumayo ako. Sofia, umuwi ka at mag-isip. Kung gusto mo talagang magbago. Naglakad ng paika-ika si Sofia habang lumabas sa President's office. Nang gabing iyon, bumisita si Carlo. Ma, narinig ko kay Sofia. Oo, Carlo. Naupo si Carlo sa sofa. Ma, nakita ko rin. Sa loob ng 3 buwan, kung paano nagtrabaho si Sofia. Tumulo ang luha mula sa mata ni Carlo. Hindi siya nagbago. Hinawakan ko ang kamay ni Carlo. Carlo, mag-isip ka ng dahan-dahan. Ikaw ang dapat magdesisyon. Opo, ma. Pagkatapos ng 1 linggo, may nagring sa doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Sofia. Subalit iba na siya. Walang makeup ang mukha niya. Wala siyang designer na handbag. At ang tingin niya ay ibang-iba. Pasok ka, Sofia. Pumasok si Sofia sa sala at naupo. Mama, sa loob ng 1 linggo, sobrang nag-isip po ako. Tumulo ang luha mula sa mata ni Sofia. Tama po ang sinabi niyo, Mama. Hinuhusgahan ko ang mga tao batay sa pera at posisyon. Sa pagkakataong ito, totoo ang luha niya. Noong VP pa si tatay, ipinagmamalaki ko. Pero noong nawalan siya ng trabaho, nahiya ako. Tinakpan ni Sofia ang mukha niya gamit ang kamay. Ako ay talagang masamang tao. Tiningnan ko si Sofia. Ngayon, nagsisisi na siya ng totoo. Lumuhod si Sofia. Mama, pakiusap. Patawarin niyo ako. Sobrang nagkamali po ako. Itinayo ko si Sofia. Sofia, hindi pa kita mapapatawad. Subalit bibigyan kita ng pagkakataon. May bakante pang trainee sa Perlas ng Karagatan Resort Boracay, subalit walang special treatment. Kumislap ang mata ni Sofia. Opo, gagawin ko po. Talagang magsisikap po ako. Mama, maraming salamat. At pasensya na po. Pagkatapos ng 3 buwan, Perlas ng Karagatan Resort Boracay. Pumunta ako sa Boracay para sa regular inspection. Mula sa housekeeping team, narinig ko ang pamilyar na boses. Opo sir, pupunta po ako agad. Si Sofia, naka-uniform, subalit may maliwanag na ngiti sa mukha niya. Pagkatapos niyang maglinis, nagsalita ang bisita. Miss, ang linis ng ginawa mo. Salamat po. Ngumiti ng malaki si Sofia. Salamat po sir. Magkaroon po kayo ng magandang oras. Nagtanong ako kay G.M. Ramon. G.M. Ramon, kamusta ang empleyado na si Sofia? Presidente, sobrang masipag po. Nakikipag-ugnayan din siya ng maayos sa mga kasamahan at popular siya. Ngumiti ako. Nagbago na siya, Sofia. Nagbago ka na talaga. Bumisita sina Carlo at Sofia sa bahay namin sa El Nido. Pareho silang nakangiti ng maliwanag. Ma, maligayang bagong taon. Mama, maligayang bagong taon. Kumain kami ng puto at nag-usap. Nagsalita si Sofia. Mama, may ibibigay po ako sa inyo. Inilabas ni Sofia ang isang letter. Kinuha ko ang letter at binasa. Kay Mama, naaalala ko pa rin ang mga ginawa ko sa inyo at nahihiya ako. Sobrang pasensiya po. Subalit dahil po sa inyo, nagbago ako. Natagpuan ko ang tunay kong sarili. Love po kita, Mama. At salamat po. Nagmamahal, Sofia. Umiyak ako. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko. Mama, love po kita. Niyakap ko si Sofia. Niyakap din kami ni Carlo. Tunay na pamilya. Ang sikat ng araw ay pumasok mula sa bintana. Mainit. Isang bagong simula. Nang gabing iyon,
Nakaupo ako sa balcony ng bahay namin sa El Nido at tiningnan ang dagat. Kumikinang ang mga bituin. Narinig ko ang tunog ng alon. Payapa. Tiningnan ko ang nakalipas na 9 na buwan. Ang excitement noong pumunta ako sa Maynila. Ang sakit ng minamaliit ni Sofia. Ang satisfaction noong sinabi ko ang totoo at ang kapayapaan ngayon. Lahat ay dumaan sa aking isip. Ben, maganda ang ginawa natin, di ba? Nagtanong ako sa aking asawa na nasa langit. Kumikinang ang mga bituin. Parang sumasagot. Ngumiti ako. Kahit umiiyak, ngumiti ako. Salamat, mga kaibigan, sa pakikinig sa aking kwento hanggang sa huli. Minamaliit at trinato ako ng masama ni Sofia sa loob ng 3 buwan. Subalit nagtiyaga ako dahil gusto kong makita ang tunay na kulay ni Sofia. At gusto kong tulungan si Carlo na makagawa ng tamang desisyon. Maraming magtatanong, bakit hindi niyo po sinabi agad ang totoo? Bakit po kayo nagtiyaga sa loob ng 3 buwan? Gusto kong sagutin, ang tunay na kulay ng tao ay lumalabas kapag nakikitungo sila sa mga mahihina. Kung alam ni Sofia na mayaman ako, hinding-hindi niya ipapakita ang kaniyang tunay na kulay. Sasalubungin niya ako ng maayos at susundin niya ako. Subalit iyon ay fake. Ang tunay na kulay niya ay lumabas noong akala niya ay mahirap ako. Ang pagmamaliit, pagtrato ng masama, at pagpapakita ng kawalang respeto. Iyon ang tunay na kulay ni Sofia. Ano sa tingin niyo? Masyado ba akong masama? O binigyan ko ba si Sofia ng aral? At kayo, ano ang gagawin niyo? Nagtiyaga ba kayo? O sinabi niyo ba agad ang totoo? Magbigay ng komento sa ibaba. At kung mayroon kayong katulad na karanasan, ikuwento niyo. Sana magbigayan tayo ng lakas. Ngayon, namumuhay ako ng payapa sa Palawan. Maayos sina Carlo at Sofia sa Boracay. Sa Pasko at Bagong Taon, bumibisita sila sa Palawan at nagkakasama kami. Talagang nagbago si Sofia. Ngayon, parang tunay na anak ko na siya. Ang tao ay pwedeng magbago, subalit kailangan ng sinseridad para magbago. At kailangan ng pagkakataon, binigyan ko si Sofia ng pagkakataon. At sinunggaban niya ang pagkakataon. May pinagdadaanan din ba kayong mahirap na panahon? Nag-aalala ba kayo dahil sa inyong pamilya? Huwag kayong sumuko. Kahit matagal, kung sinseridad ang inyong gagamitin at bibigyan niyo ng pagkakataon, posible ang pagbabago. At higit sa lahat, ang mahalaga ay ang protektahan ang inyong dignidad. Hindi kayo dapat mamaliitin ng kahit sino. Kahit wala kayong pera o posisyon, lahat ng tao ay may karapatang bigyan ng respeto. Mga kaibigan, mamuhay kayo ng marangal at respetuhin niyo ang ibang tao. Huwag niyo silang husgahan batay sa trabaho o pera. Lahat ng trabaho ay may halaga at lahat ng tao ay mahalaga. Sa huli, gusto kong magtanong sa inyo, ano ang naging impact ng kwento na ito sa inyo? At saan kayong lugar nakikinig sa kwento na ito? Kung magbigay kayo ng komento at sabihin ang lugar nyo, sobrang pasasalamat ako. Sa Maynila, sa Boracay, sa Palawan, o sa ibang bansa, gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Kung ang kwento ko ay nagbigay ng comfort o lakas sa inyo, i-click nyo ang like button at mag-subscribe at magbigayan kayo ng suporta sa comment section. Dahil lahat tayo ay nagdaan sa mahirap na panahon. Salamat po.